Parang pinag-uusapan niyo pa kanina to, yung tikoy naman na nasa... May tikoy na langka eh. Yun lang yung nakakain kong... Tikoy na langka? Tikoy na nilagyan ng langka. Tapos babayad sa lumpia wrapper. Ay, Oo. puta, masarap yun. Oo ba? Tapos kondensada o kaya vanilla ice cream. Putang namin. Patutuluin mo sa buko. Sarap naman yung kinakain ko ng tamot ko. Saan mo na isama yung nangyayari nila? Para siyang 100-year-old na tahong. The Pod Network Entertainment. Na bagay. Alam Well, mo, pili ko nung si sinadya... Rastaman, nahirapan kami. Ayan na. Alam mo, pili ko sinadya sa Four of Spades sa si Badjaw yung nagda-drums doon. Bakit? Tangina mo. Bakit? Baka Bakit? naman... Eh, di ba nga nagtatambol? Oo, Madalas nagtatambol. Tapos ang pangalan niya Badyaw. Badyaw, oo, si Badyaw. Coincidence? Never ko sila napanood ng... Sumasayaw ba si Badjaw habang nag-drop ito naman? Kasi never ko napanood eh. Never naman nag-guest. Oo, sa Four of Spades, sana ngayong 2026 mag-guest na natin yung yung dalawa sa kanila, si Unique at saka si Badjaw. Badjaw. Kasi nakakuha na natin si Seal at saka si Blaster. At ngayon, may nagbabalik. Ayun. Finally, from online. Welcome to the Cool Pass! Episode 922. Wow, exclusive. Spotify and YouTube. Pepe pepem! Pepe pepem! Pepe pem! Pepe pepem! Pepe pepem! Pepe pip 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 pip. Ano ba yung kinakanta mo? Ba't may buduts bigla? Oo nga. Kasi pinasok natin lahat ng mga pinag-usapan natin bago mag-intro. Yung kinakanta ni Ninong Ray na Sinong Saba? Ay Pritong Saba. Saba. Pritong mani. Tapos yung sinabi mo kanina. Isabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing. Tsaka yung Badyaw. Sinama na natin yan. Ano yung papaitan? Ay, ng kambing. Hindi naman ihi yung Ano nalalagay. yun? Ano ba naman? Ganun bang papaitan Ano? sa Cavite? Persona na. Kula ako sabaw! Sabi kambing mo, dali mo dito! Paano mo nga maiihiin yun? Oo, di ba? Kikiliti mo itong. Diba? Walang Baka masasa... masasagot ng guest natin kung paano magpahilang ka. Tingnan nga natin. Oh. Introduce mo na, Nonong. Oh, ito. Banggit mo na kanina eh. Ito, nag-guest natin siya nung pandemic pa lang. Ngayon, pinaunlakan niya tayo. Ano, nung pandemic Ayos. na yun, sikat na siya noon. Oo. Ngayon, mas sumikat pa. Oh. Hindi ko nga alam. Totoo. Talaga naubos yung savings natin dito ngayon eh. Maraming salamat sa TF. Sino Eto na. ba ang kasama natin? Ang kasama natin ngayon, pucha, buti pinaunlakan tayo nito, ni Ninong Ray! Thank you. Salamat. At salamat din sa mga studio audience natin. Hindi ko alam na may audience pala dito. Galing ang ganda ng setup nyo dito. Kaya pwede ka maglabas ng burat. Pwede. Pwede. sige. Mas ma-appreciate nila yan. Dahil ko na inaantayan. Dapat si Maui Taylor at si Katya Santos ang nandyan ngayon. Kaso, wala silang burat. Wala? Wala ba? Para saan ng 3 Kings kung walang burat, di ba? Kaya mga Kings, Three Kings, mga Happy yun, Three January Kings. 6. Counted ba pag kalahati lang? Kalahating burat ka lang. Oo. Hindi naman. Pwede naman. Ano, leg twice? Crosswise. Crosswise leg twice. Wala yung baba, nakalutang lang yung ano. Na-stroke yung burat niya. Ano pa yun? Ito si Boss Ninong Ray, kahit di ako nagluluto, pinapanood ko to eh. Salamat. For the hell of it habang sumisindi ako. Kasi di siya makakalaman. Hindi sabay ng buwan. Information na yun. Hindi, ng kandila. Information pang gano'n. Nagsisindi ng kandila. Bakit wala kay kuryente? Hindi kasi siya Minsan eh. Hindi Hindi kasi siya makakain, kaya pinapanood na lang niya. Actually, marami nga daw, marami sa akin mga inaanak na nanonood daw habang kumakain. Ako ata inuulam nila. Hindi ko alam. Nakakatakam din kasi. May mga ganun bang message sa'yo minsan? Saka sa comments, lalo yan. Ninong yung chicken, yung nasa puki ko ang chicken. Hindi mo gano'n ko talaga. Ganun naman. Ganun. Nay, teka lang. Aling Mira. Si Aling Mira. Aling kasi. Aling Mir na 45456. Aling Mira. Napiga mo kalamansi yan. Aling Mira. Magulos dili ka. Kilaway puki.
Ay, nako. Ay, Wala pa nako. tayo 5 minutes. Wala pa, wala pa. Papainit pa lang. Oh, nakaka-excite. Paboritong luto nyo sa manok? Paborito. Bukod sa pinukihang Ako, manok. ito Pinukihang manok. Teka lang. Paano yung recipe no? Hindi ko. Ikaw nagluluto dito eh. Ba't ako Ay, hindi tatanungin walang mo? sa gitna, no? Hindi walang Masagot sa na ako ng tama. Yung pinukihang manok, nilalagay yun. Meron kayong aluminum foil dyan, tapos lalatag mo dyan. Tapos yung tawagin mo yung senior nyo, gaganon din. Kakayuin niyo yung manok. Papatong ka. Ipipinta na yun. Hindi tayo kasamang sikat na chef. Ba't dinala niyo sa pinukuyang manok? Wala po kaming pinaupo, pero meron po kaming pinukihang. Aling Mirnas. Pinukihang manok. Pinukihang manok. Akala pininyahang manok eh. No? pinukihang Nagugutom. manok. Ikaw ba, anong pinaka masarap na luto ng... Meron akong hinahanap na specific. Yung old school na lechong manok, bago pa dumating yung lechong manok na may tanglad dito sa Manila. Ano yun? Dati ang lechong manok, sampalok lang eh. Usbong o sampalok bunga mismo? Bunga ng sampalok yung ginagamit. Hindi na siya ginagawa ngayon eh. So, Anong sampalok? Saan inano? pinapasok sa loob. Yun yung pampatanggal niya ng Buhay pa yung lansa. manok. Eh, nga, pinapasok yung kalabaw. Pinag-usapan! Parang bids yun. Ano ginagawa mo? Papatayin mo muna? Kasi nung bata ako, bihira pa gamitin yung tanglad sa recipe sa Cavite. So, sampalok yung kadalasan. Pero nabalatan na o Oh, kasama lechong manok din siya. Oh, hindi. May balat pa ng sampalok. Sampalok. Oh, yung buong bunga Naka-brown. talaga nilalagay. Oh. Ano lasa? Ikaw sinubukan mong gawin yan? Since Hindi ako mahirap maglechon ng manok eh. Itatry ko yan. Yung sampalok. Oo, itatry ko yan. Sige. Hindi pa tapos yung recipe ah. Ay, hindi pa ba tapos? Tapos darating si Aling Mirna. Pinukihan na naman! Pwede ka naman mag-edit ng recipe. Ili-leave out ko na lang yun. Yung part na yun. Oh. Hanggang sampalok lang ako. Tapos, Ano ang pinakamasarap na luto sa'yo, Ninong Rayna? Sa manok? Ng manok. Sa manok. Anong dish? Nung bata ako, meron kaming... Kapitbahay. Hindi, kasi, maganda yung tanong eh. Kasi, ang likod ng bahay namin, katayan ng manok. Kasi yan ang family business namin. Bago actually mag-Ninong Ray, nagtitinda ako ng manok sa palengke. Oo, yun ang family business Malabon namin. din to. Sa Malabon to, oo. Tapos yung katayan ng manok ay nasa likod ng bahay namin. As in literal. Kaya punta magpapasok ako ng school, damit ko may tae ng manok eh. Alam mo yun? Oo. May ipot ng manok. Legit yan. Ngayon, nung bata ako, bababa ako, kakagising ko lang parehas magulang ko nasa palengke. Nandun lang yung mga boy namin tagakatay ng manok. Sabi, tatanungin ako, kumain ka na ba? Ay ko, di pa. Bata pa ako nito, mga 7, 6, ganyan. Ang gagawin niya, yung manok na buo, tatanggalin niya yung hita. Tapos yung pagtatanggal niya ng hita, yung hindi lumalabas yung laman loob, ang galing. Oo, tapos kikis-kisin niya ng asin, tapos ilalagay niya sa pugon. May pugon kasi kami, baon ng nyog ang gamit kasi para sa pagbanli ng manok, para tatanggalin yung balahibo, di ba? Sasalang niya lang doon, walang ibang timpla. Yun lang, ang sarap. Kasi kanina lang tumitila ako pa yung manok eh. Sobrang sariwa talaga. Ang nagpasarap doon, feeling ko, yung baon ng nyog, tsaka kasi putya pag may mga dagang nauhuli doon, dinahagis namin sa pugon. Oo. Tsaka yung boy namin na yun, kwento-kwento lang naman, dating NPA daw. sanay lutong bundok, parang gano'n. Siguro. Tapos nakikita ko yung bata ako, nag-ios yun. Tapos papasuin niya, may tattoo siya dito, na binubura niya. Parang gano'n, si Kuya Maning. Asan na siya ngayon? Hindi ko rin alam eh, pero nagkita kami nung pre-pandemic, bumisita pa sa Katayan yun. Hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. So, yung Kuya leg, Maning, so leg lang yung kinukuha niya doon sa manok, Oh, yung tapos hita pinapatakbo niya na ulit. Oh, okay na. Hindi, patay na yun. Patay na. patay na. Asin lang. Asin lang. At siguro nga yung usok ng... Yung usok ng... Kasi kakaiba yung lasa niya eh. Sobrang kakaiba. Tapos hindi ko siya magawa. Hindi ko siya ma-emulate. Wala akong daga Sinubukan mo na eh. yung pinapaso yung balikat mo ng Yossi. Baka yun yung kulang. Baka yun. Yun. Pero yun yung pinakamasarap. Tapos hindi ko siya ma-recreate. So feeling ko na-romanticize ko na rin yung lasa sa utak ko. Pero iba-iba talaga. Anong, kung i-describe, sige, Rems. Hindi, sa tingin ko nasa cookbook ng NPA yan. Kailangan mo lang mahanap. Ano? Sa dulo ng Communist Manifesto, may mga recipe. Si Raulo. Del Monte Kitchenomics yung nasa likod na. Sa forward nun si Joma. Isang ang ka-chicken. Unang proseso, pasuin ang sarili. Pero nga no, Pangalawang proseso, ibagsak ang gobyerno.
Yun yung nabasa natin ha, hindi tayo yan ha. Hindi Nasa tayo yan. cookbook yun, Nasa nasa cookbook. cookbook. Oo, Nasa putya ina. Grabe naman yung cookbook na yan. Pero Masarap pa yung labas ng manok. Masarap. Masarap yung manok talaga. Manamis-namis yung laman niya. Tapos ang malupit doon, pag sinerve sa akin yon ni Kuya Maning, hilaw. Madugo pa yung gitna. Pero mo 6 papakain mo hilaw na manok. Tapos, hilaw pa ba? Isasalang niya lang uli sa baga. Tapos papakain niya sa akin. Puta, buhay pa ako hanggang ngayon. Awa ng Diyos. Safe. Ba, maganda. Habang kinakain mo ba yun, wala naman nagbabarilan sa likod? Wala. Nasa Malabong kami. Wala naman. Tumakas na kayo! Wait lang! May dugo pa yung manok! Mataas ang pride niya ni Maning ba? Maning, Mataas ang pride niya. Sa tingin ko, nung mahina na siya at nagkakasakit, kusa siyang lumayo sa'yo. Tinulad mo naman sa aso eh. Okay, may pa ano-ano ka pa eh. Ganun na aso eh. Hindi, pero kasi, si Kuya Maning, malaki katawan, nung malakas yun. Tapos nung pumunta siya sa akin, nung 2018, 2019 siguro, ganun pa rin. Ganun pa rin yung kulot ng buhok niya, ganun pa rin yung matipuno pa rin. Ay, putang ina. Parang ako lang yung tumanda dito Siya parang hindi tumanda. Ang Ganito ba galing. si Kuya Manning? sa katayan nyo, ilang manok ang nakakatay sa isang araw? Kaya 100, 200. 7 7 years old hindi pa, lang. 6 years Hindi old pa lang, lang siya ano? nito hanggang 12 pa lang kaya pinangin niya. Hindi naman. Hindi naman. 24, hanggang 24. Pero marami. Siguro, I'd say, araw-araw, nung bata ako, nung kalakasan, kulay 1,000. Hanggang, Ayos. kailangan mo bang sanayin yung sarili mo dun sa proseso ng pagkatay? Kasi bata ka eh, parang natakot ka ba? 1,000 nung una? ang pinapatay nyo kada araw? Oo, Ano yun, may samurai lang tapos dire-dire. Sama-sama lang Uy, sila, no? uy, gagi, sobrang galing nun pag nakita nyo. Meron silang kutsilyo. Alam mo yung classic na palengke kutsilyo? Yung orange yung handle. Tapos, sobrang upod na nun hanggang tatapo lang nila pag alambre na lang. Nauubos yung bakal, kakahasa nila. Tapos, sobrang galing nun, yung leeg ng manok, hindi ko nga alam pa paano parang hindi na nila para ipwesto na ganyan. Ganon-ganon lang, Hoy. Oo, puta. Sobrang talas eh. No? Sobrang talas talaga. Hindi, tsaka bukod sa sobrang talas, kahit nakakumpul yung manok at puro puti lang yung nakikita nila. alam ko nila saan. kung nasan yung leeg. Puta, hindi ko maintindihan kung paano. Tapos itataob nila yon sa contraption na pinagawa ng tatay ko. Galon ng ketchup na nilinis na nagmukhang imbudo. Nandun. Tapos tumutuloy yung dugo. Tapos may catcher. Parang may alulod. Oo. Para sa dugo. Yun. Hidden mid siguro. Ganon. So, Nangyari na ba yung pinutol yung ulo tapos Tumakbo pa? tumatakbo yung manok? pagka ginilitan mo ang manok, puta lumalakas yan. Oo. Parang parang samurai yan Alam mo yun, may last stand pa yan. Oo. Sobrang lakas talaga niyan. Ang manok pagka parang tangang hayop Parang walang reaction. Nung bata ako, puta, pag may pellet gun ako, binabaril ko Di yung pa ako mga manok nakakita ng natin. dalawang samurai na pugot ang ulo na nag-aaway. Baka meron sa Malabon. Hindi mo Malabon. Malabon siya eh. Pero ang lakas, malakas ang manok, pero saglit lang. Saglit lang. Tapos yan. Pellet gun, so nakagawa ka na ng pinikpikan pellet gun. Alam mo naman, nung bata ka, gahanap ka ng babarilin. Diba? Ibang klase yung tangina. Nahuli kasi ako. Nahuli ako na binabaril ko yung manok. Kaya tinigil ko. Kung di ako nahuli, nung baka tuloy-tuloy lang ako Anong pagkain usually ang nagpapabalik sa'yo sa pagkabata? Milo. Gerber. Milo. Hindi kasi tatay ko, kaya talaga rin ako nagkaroon ng hilig sa luto kasi tatay ko nagluluto. Typical na ulam, pero maraming katarantaduhan din tatay ko Para siyang merong undiagnosed na topak, alam mo yun. Nung araw, di naman nadadiagnose yan Tapos minsan nakita ko, nagluto siya. So, sobrang katarantaduhan ito. Manok, ito turbo. Uso naman dati yun, di ba? Putang ina, bumili ng isang pakete ng slice na ham. Tapos pinasok niya sa loob ng manok. Tapos tinurbo. Sabi ko, putang ina, katarantaduhan to Pero gagawin trickman ko, naghalo yung katas ng ham tsaka katas ng manok. Yung Tsaka kung anong smokiness, kinis-kinis. ano? Oo. Putang ina, ang sarap. Pero ang nagpapabalik talaga sa akin na lasa nung bata ako ay lasa ng beer. Kasi lagi yan tuwing umaga, pagkagising ko, inaantok pa ako, inom ako ng tubig. Pagtungga ko sa pichel, beer ang laman. Yun talaga. Nilalagay niyo sa pitchel ang beer? Ang pinagtataka ko lang, natira niyo na yung beer sa inuman, pati babalik niyo pa sa ref. Wala nang bulayan. Hindi ko maintindihan Pasko ba yan? Hindi!
Araw-araw. Paano Kaya kung, patay na tatay ko eh. paano kung sinasabi ng tatay mo, ilagay niyo sa rep yan, iinumin ni Ryan sa umaga? Posible yun. Pero, Manginginom pero siya. yun. Ano? Manginginom siya. Manginginom siya. Ano yung naalala mo pa yung pinaka-paborito niyang pulutan? Pinaka-paborito niyang pulutan. Puta, depende kasi sa tira sa palengke yan eh. Oo. Kasi, technically, meron kami unli karne. Ano mo yun? Unli manok. Siyempre. Oo. Uy, hindi ang paa mabenta. Nagtinda ako ng manok sa palengke. Marami pa nagagalit sa akin sa paa. Oo. Pero ibang story pa yan. Pero, basically, kung ano man yung matira, kunyari gulugod. Gulugod na manok, backbone yan, niluluto niya yan, kung ano man. Adobong tuyo, meron pa siyang niluluto dyan, gisantes. Nilalagyan niya lang ng green peas yan, tapos na. Yun lang. Oo. Parang Yung ngayon ko lang narinig yung green peas, specific green peas na nasa lata. Yung kulay gold. Yung kulay gold, yung may bilog-bilog. Oo. Yun mismo. Yung pinakaluma yun eh. No? Ba't gisantes? Kasi ang gisantes pala ay green peas. Natutunan ko lang yan nung medyo matanda na. Kala ko pangalan ng dish yun. Oo, kala ko yung putahe. May time na hindi ka makakabili ng frozen peas eh. So either yung nasa lata lang na gisantes, tsaka ang gisantes noon kung kainin sa kutkuten, di ba? Yung fried dingdong o dingdong. Yun. Mancher. Mancher. Mancher, Ay, oo. nasarap na mancher. Oo. Paborito ko yun. Talaga, hindi ko nagigets yung ng green peas. Talaga? Gagi masarap siya. Masyado maalat, ano? Hindi. Sarap nun. Parang hindi lang nagmamatch sa akin yung kulay at yung lasa. Lasa. Di ba? Dapat brown. Oo, dapat brown. Yes. Kasi pag green sa akin, dapat matamis ka. O maasim. Or matigas pa. Parang ganun. Matamis na kangkong, putang ina. Pero yun, beer tsaka yung mga spare Gisantes. parts ng manok. Pritong balong-balunan. Ay, sarap nun. As in, balong-balunan lang yan, tsaka patis, tsaka putang ina. Kaya napakasarap nun. Kasi may mga tauhan kami, kataya ng manok. Syempre, papakainin ni Papa yun. Syempre, tinitipid niya minsan. So, yung mga taba sa may hita tsaka balong-balunan ng manok, tinutunaw niya. Tapos yun na yung mantika, panluto nila. Kaya rin ako nag-chicken oil. Oo, doon nagmula yun. Kaya ang sarap nun, tangina. Parang iniisip ko pala, nagbabara na yung ano. Naglalaway ako. Ang sarap nun, legit. Ang alat, sobrang alat. Tapos parang may Rambo na tsinelas na maalat. Ganong katigas yun, putang ina. Nakakamiss Ganun tuloy, ang lasa. nakakamiss yung Rambo. Nakakamiss na. Kabili ka ng Rambo mamaya. Tangina. Ang sarap sa bahaw nun. Oo. Ang sarap sa bahaw. Nung Rambo? Oo. May putahe ba na tinuro sa'yo ang papa mo na, or hiningi mo sa kanya yung recipe? Hindi. Si Papa walang recipe yan. Lahat ng masasarap na natikman ko dyan, di ko na natikman uli kasi chinambahan niya lang. Ganon din ako. Ngayon, hindi ako talaga tinuruan ni Papa. Irutusan niya lang ako. Magkaiba yung bagay na yun eh. Yung anak, ganito yan, ganyan, hindi. Putang ina mo, himay mo yung malunggay, hambalusin kita. Ganon. Bakit kita ng pellet yan? Pero hindi naman ganon talaga kalala. Pero inuutusan ako. Taga balat ng maliliit na hipon pang sahog sa gulay. Taga himay ng malunggay. Paalalay sa kitchen. No? Oo, alalay sa kitchen para may silbi naman yung palamon nila sa akin. Pero paano ba yan pagka nahiwa mo yung yung Papa, I'm bleeding. Tangina, walang ganun dati. Alam mo ba? 16 years old na siya. Papa, I'm bleeding. Gagi, regla ka! Ito may anak na ako ngayon. 8 years old yung panganay ko. Ngayon, nasusugat siya paminsan-minsan. Tapos, ano ko lang. Bakit hindi nagnanana yung sugat ng anak ko? Kasi nung bata ako, akala ko ang pagnanana ng sugat ay normal na proseso. Parang Hindi pagaling na siya. pala. Hindi pala. Dapat pala hindi nagnanana. Oo. Puta, dati naman kapag nasugat ka, wala lang eh. Kung ano, di ba? Alam mo, pag may nana ang kusinero, alam ng customer. Oo. Tama. Mukhang ang nana kasi sa adult, tulo eh. Di, pero totoo nga, na-realize ko yung mga sugat ko sa tuhod nun. May nanana no? May sugat, tas may kasamang nana. Meron akong kaklase kasi nung grade 1 na yun eh. Yung kinuwento ko rin dati, yung may nana, yung sugat niya. Tas yung naku-curious ako dun sa nana ng sugat niya kung masakit. Kaya tinutusok ko nung binabangga ko yung edge nung plastic cover ng libro ko. Yung pointed part mismo, tangina ka. Oo. Tapos ginagamit ko pa yung religion. Tapos sabi nyo, mat tayo ah. Kumatas ba? Kumatas? Ha? Kumatas. Nandun may DNA yung libro ko. Kailangan din. Well, nung panahon kasi nung bata tayo, pag maglilinis ka ng sugat, gamot na pula, tsaka agoxinada. Wala pang betadine
no? Wala Walang ngayon. betadine. yan. Omertayolate. Isang parusa Pero ang ngayon, putang ina. diretsa betadine which is more Oo. effective. Tsaka nagpapahid na ngayon ng terramycin pag may sugat. Hindi, kahit ako pag nasusugatan na ako ngayon, hindi na eh. Dapat naman. Nakakahiya. Tangina, tanda mo na eh. Kasi may naka pa sa Hindi ka sugat. Hindi ka pa maayos sa katawan. Hindi ibig sabihin, maayos na ako sa katawan. So, hindi ko kailangan ng mga betadine na yan. Kahit ganyan, dahil hindi Hindi, naman kailangan nagnan- pa rin. Pag sobrang lalala naman yung sugat ata nagbe-betadine. Open wound. Pero ang weird nga ba't kaya hindi na nagnananay? Ano ba, dahil ba naaagapan? May pakialam na ba magulang ngayon? Yun ba yun? Madidirihan ka ba sa pagkain? Pagka, kunyari, yan ang pag-usapan yung nana, tapos sinarbang ka biglaan ng babarian, Ay, hindi. na wala namang Walang ganun sa akin. Kung yellow-green ang laman ng babae. Yun. Doon tayo May magkakaproblema. pagkain na ba na Tapos nandiri ka? pag kinain mo talaga, nana talaga to. Pagkain. Oo, na nandiri ka na. Pagkain na nandiri ako, nahirapan akong kainin yung ano. Aling Mirna naman. Pinukiyaman o. Galing Mirna. Meron kaming binili. Meron kaming series kasi Ninong Tries. Nagtatry lang kami na kung ano-anong shit. Ganun lang. Puta, meron kami nabili. Silkworm pupa na delata. Korean siya. Korean. Silkworm pupa. Di binuksan ko. Puta, mga ipis na walang May amoy. pakpak. Amoy insekto. Tapos kinain ko siya. Puta, nahirapan talaga ako. Doon ako mas na-curious eh. Kung ganito yung lasa nito at ganito yung reaction ko dito, paano kaya lutuin ng tama to? Nung mga taong kumakain talaga nito. Kasi gusto kong maramdaman yung sarap kasi wala akong makitang sarap. Ginawa ko, nag-research ako, igigisa daw pala. Puta, ganun din, nagkaroon ng lasa ng toyo eh. Ganun pa rin eh. Ganun. Yun, medyo nahirapan ako doon. Pero ano ko eh, itatry ko talaga lahat. Yung mga insekto sa Thailand na nadaanan mo. Yung insekto sa Thailand, putya, lasang toyo lang eh. Oo. Tsaka ano siya, parang shell lang ng hipon. Wala na talaga siyang laman. Wala na talaga laman. As in, wala. Parang nakakasamit pang. Alam mo yung mani na malalaki, na parang ipis, parang may balot siya. Yung nakakasamid yun. Parang ganun yun sa Thailand. Wala siya. Medyo disappoint ako. Scorpion. Yes. Wala Parang siyang balat lasa. eh. Kumain ka ba ng scorpion, nagkagalis ka sa hita, katulad mo. Nagkagalis ako kalahating katawan. Legit? Allergic reaction. Pa-allergic reaction siya. Punta na, no? So kapag ano ka, mag-guessing ka kung saan man, tatanungin yung mga allergies mo, lalagay mo scorpion. Ikaw ba may allergy ka sa pagkain? Pero hindi niya kasi Meron. inamin na kumantot siya ng ladyboy. So susulat mo rin yun sa listahan. Allergic sa ladyboy. So hindi namin alam kung scorpion o Ladyboy. ladyboy. Nagpakos niyan. So at least dalawa na isulat mo para safe. Tama. Ay, tanong mo Yung kung kung may allergies ka sa food. meron, paminsan-minsan sobrang paminsan-minsan lang hipon, alimango, crustacean. Oy, Paminsan-minsan pares tayo. lang, as in, paminsan-minsan lang. Kaya ako, kapag may nakita ko dyan, gusto ko kayo, napunta kakainin ko. Swerte na tayo ngayon, may gamot na tsaka mura lang eh, di ba? So, iinuman ko na lang ng gamot. Pero, yung allergy na naninikip yung dibdib, yung mamamatay na, wala puta, lahat kakainin ko. Tangina. Willing kang maki-collab sa chef na Indiano. Ano? Indiano. Anong gagawin? Indiano. Saan na naman pupunta yan? Hindi, Indiano daw. Indiano. Indiano. Indiano na... Ano ba kala niyo? Yes! Kala ko- Hindi ano. Kala ko hindi ano eh. Yes, yung nakikita natin sa reels, sa kinakamay-kamay. Oo. Oo. Actually, gusto ko talagang pumunta doon. Tapos makita ko kung totoo ba 'yon una sa lahat. Kasi medyo ko eh. Medyo Skeptic ka? skeptic ako kung totoo bang nangyayari yung bagay na 'yon o kung pang-content lang ba. Pero hindi, may mga nakapila eh. Nakikita nyo sa Oo. eh. At saka sa may video nakapila rin kasi. Parang normal ba talaga sa Ayoko kanila? yung naka-Indian seat, tapos parang sa papel, kinukuha yung parang beans na nakano, tapos tatlong tinapay, tapos kumakamot siya kung saan kinukuha yung ano. Pero ako kakainin ko yan. Kasi lumaki ako sa palengke. okay. Lumaki ako sa palengke, walang kasira-sira ang ko. Well, minsan nagtatay ako. Pero Pero malala na yon pagka nagtae ka. puta. Tsaka pag nagtaya ako, diretso ospital. Oo, hindi hydrated malala. Ano bang iiwasan pag kuwari bibili ka sa palengke? Safe ba talaga kumain doon? O merong mga... Depende sa palengke Iiwasan siguro. mo. Depende sa palengke. Tsaka dapat mas maaga kayo mamimili. Oo. Pero totoo, pag palengke, dapat maaga. Hindi kasi uso refrigeration sa palengke. May palengke pa ngayon na yelo lang ginagamit. Karinderya sa loob eh. May karinderya sa loob ng palengke. Yung karinderya sa palengke, safe yan. Kasi yan ang pinakaunang bumibili. Yan ang pinakasariwang karne. Safe talaga yan, promise. Pero yung mga karne, may rin kasi. Sa palengke kasi, puta, nagtinda ako sa palengke ng matagal, kita ako lahat yan. Meron 100 beses, puta. Merong yan eh, merong
unspoken longganisa competition sa palengke. Anong klaseng contest yan? Ito, unspoken yan. Wala, tas may kanya-kanya na signature. Yung akin, walang kulay. Yung sa kanya, pula. Yung akin, pag dumigay ka, walang amoy, tin mo. May ganun yan. Tapos kapag Yung sa akin bibili ka, galing sa stockings. pag bibili ka, lagi may sinasabi dyan. Uy, bili ka na, suki. Ano to? Dinadala sa Senado to. O dinadala sa New Zealand to. May mga ganun-ganun sila. Kine-question sa flood control. Ikaw longganisa ka. Tapos, alam naman natin lahat na ang longganisa sa palengke, yung mga karning hindi Retaso. nabenta. Oo. Oo, mga retaso yan. Ha? Kita mo. Pero that's not to say na Hindi siya safe. hindi siya safe. Usually, ang ginagawa nila, may tira sila 2 kilo. Diretso yan sa freezer nila. May freezer naman paminsan-minsan. Tapos kapag longganisa day, puta, kita mo mga bilot-bilot na mga random na karne yan. No? Lalabas nila yan. Gigilingin nila. Ngayon, ang pinakamasama, karamihan naman talaga dyan, malinis. To the best of their abilities. Ha? Aware naman yung mga yan. Kasi pag gumagawa ka ng longganisa, nandun ka, exposed ka. Tapos nakita, inisa-isa ko lahat ng longganisa sa palengke. Putang, sarap nitong isa. Kanino to? Dito kay ganto. O sige, bili ka nga, ganyan. Puta, nakita ko, gumagawa isang tao nila. Yung bituka, habang pinapalamanan nung longganisa, puta, nakasawsaw sa kanal. Yes. No joke. Oy. Oh. Sarap. Legit yan Hinugasan uli. Hindi. Well, sabi niya, huwag ka naman diri. Hindi nga namin hinugasan yung bituka. Hindi na ako bumili doon. So kung hindi mo makikita yung bagay na yun kung hindi ka nakalagi sa palengke. Ako nakita ko lang yun kasi nandun ako eh. Kitang-kita ko eh, di ba? Tsaka isang problema sa langgunisa, isasabit kasi yan, tapos Lalangawin. So, madalas may itlog ng langaw ang Yung bang langgunisa. rason kung bakit Ilalaga pakulaan mo muna Well, hanggang sa yun matuyo yung ginagawa namin. Yung, ganun ba? Ikaw, Ninong Ray. Tatapo ko kahit na yung nasa mainit longganisa na. sa rep. Wag naman. Wag naman. Paborito ko longganisa eh. Ako rin mahilig din ako sa longganisa paborito talaga. ko longganisa. yan. Oh, lalo matamis, mabawang. Pinaka-paborito mong longganisa? Anong klaseng Saan lugar? Baka yung sayo pa lang, kaso di ko pa natitikman. Talaga kalandian mo! Aligid na! Sorry. Nakasawsaw din niya sa kanal. Pero paborito ko longganisa, puta yung pinakamura sa palengke. Kasi meron longganisa na ang kilo lang baboy, ngayon ay 400. Pero yung longganisa niya, 150 isang kilo. Puta, paano nangyari yun? Anong magic yung nangyari doon? Pero ang sarap. Puta, di ko rin alam kung paano nangyayari yung lintik na yun. Pero ang sarap talaga niya. So, yung pinakamura. Magkano yung pinakamura? Depende, siguro mga Ano yan? Parang 150, hamonado. ganyan. Hamonado. Parang hamonado. Minsan, di ba? ba, may mga hindi pa Nakatali. hindi nakatali, no? Isang mahaba lang siyang burat. Hinihiwa. Parang hinihiwa yun. Ang tawag sa amin nun, tenga. Tenga. Kasi kapag hiniwa mo siya, para siyang Yung pala okay. yun. Ako yung chorizo Cebu. Sarap din yun, Yun ang matamis. paborito. Oh. Tangina yung chorizo Cebu na yan. Tangina. Napakaraming taba. Napakatamis. Tapos napakasarap sa kanin. Tapos inihaw. Yung nandun Ang tayo sarap sa nun. Talisay ba yun? Ang sarap nun. Tapos binarbecue. Oh, yun sarap pala yun. Oo, sarap nun. Ang liliit. Oo. Ang liliit. Gumawa ng ganyan ng Monterey eh. One bite. Experience yun. Pwede mo siyang yung chichiryahin. Merong ginagawa sa merong ginagawa. Ito naman lumpiang lukban naman ata ito. Tapos yung mga pinagkatan, tawag nila chippy. So binibenta nila yon ng bukod para dun sa mga manginginom, piniprito. Yun yung mga parang chips nila. Yung dulo ng langgunisa. Actually, yun yung pinakamasarap ng part eh. Yung pinakapinagtalian ng Pinakadila, langgunisa. may buhol. Oh, yung may buhol. Malutong kasi yun. May nakaimbento na ba ng longganisa chips? Wala pa. Wala pa. Maganda yan Pero pwede yan. Madali lang siyang gawin kung tutuusin eh. Kung along ganisa, pwedeng naka-case na, pwedeng hindi. Pwedeng, itutubo mo lang siya plastic. Tapos, isa-slicer mo lang yung para pepperoni. Tapos papasok mo na sa dehydrator yun. Ay, oo. Yun na Parang yun. pepperoni na nga. Oo. Yung isang kaibigan ko nung college, Sa atin na yun ha. Cold Pals Longganisa longganisa chips. may natirang longganisa, tapos may pandesal, tapos cheese whiz. Kinuha yung longganisa, pinalaman sa pandesal, tapos pinahiran ng cheese whiz. Sarap. Siya parang yan, sir Parang pagkain alas 3 sa madaling araw, tapos may nahit-hit ka. Hindi ganun ka ba? Yung, ano bang tawag doon? Pang midnight snack. Hindi, yung pang munchies. Manchi, pag biglaan ka nagutom. O, ikaw, anong... Or sabog ka, gano'n. Akala nyo magaling na ako magluto. Pag nakita nyo ako magluto, na gutom ako ng madaling araw, puta. Doon talaga lumalabas.
Yung talaga lumalabas. Meron nakalabas pa yung burat mo. Bawat na singin. Tulog na lahat eh. Hindi, ano yan? Kasi yung creative tayo dyan kasi puta lahat ng tira. Tapos yung munggo na, pwede pa ba to? May bulan eh. Pero, di mo wala kapag pinakuluan mo. Kutsakay mo yung bula, palabas. Anong greatest creation mo ng ng 3 AM? Greatest creation ng 3 AM. Meron akong naluto dati na for some reason merong ulo ng lechon. Ulo ng lechon na siguro tira, di ko alam. Putang ina. Eh dahil malamig siya, medyo makukuha mo yung laman ng buo. Di nakuha ko. Tangina, ano ba gusto ko dito? Parang gusto ko dito medyo matamis Tapos may nakita ako doon. May nakita akong alak na mamahalin. Ay, naiwan ng tropa ko to. Puta, inasnan ko lang yung lechon, tapos nilagyan ko nung alak na yon. Ano to? Whiskey, gin? Whiskey ata to eh. Tapos, yung whiskey na yon, nung nag-reduce down, puta, nag-syrup. Ang sarap, putang ina. Tatry ko nga uli yun. Ang ina na... Pwede ba kami sumama? Gagi, promise promise. Pag umiinom kayo, tapos yung alak nyo medyo may hint ng tamis. Kapag kasi nag-burn off lahat ng compounds, so lahat ng tubig, lahat ng alcohol, yung asukal mananatili doon, yung tamis. Pucha, para siya naging whiskey glazed lechon. Putang ina. Parang ang sarap. Sipin mo Jack yun. Daniels na no? Oo. Pwede yun eh, di ba? Whiskey May glazed lechon, no? Oo. Ang galing nun. Tapos, ulitin ko nga pwedeng uli pang yun. ano yan, no? Pwedeng pang... Ay, kaso tapos na yung Pasko. Yung mga ganyan ba susulat mo sa parang yun yung mga personal discoveries mo na mga... Hindi. Wala. Kasi doon nagiging trabaho yung pagluluto para sa akin. Pag yung masyado mong tineteknik nila, Yes. Ina-enjoy ko lang. Ina-enjoy ko lang. So yung mga tropa ko nga, paluto nga uli doon, niluto mo nung nakaraan. Lulutuin ko. Di naman ganito yun eh. Wala na. Hindi niya naman titikmang uli yun. Kaya buti na lang binibidyo mo. Yes. Tama. Masaya. Ano ang sige. Hindi, natutuwa lang ako may napanood ako doon sa video ni Ninong Ray na nagte-testing siya ng mga meat sa pagluluto. Tulad nung matagal na kasi yun yung sa adobo pagka hinalo mo Mahihilaw ba yung suka? mahihilaw yung suka. Ginawa niya parehas, hindi pala Totoo. wala lang hindi Meat lang pala. buster. Pero may Parang follow-up ganun. yun. May follow-up yun. Kasi ayon kasi ni-research ko talaga ng matindi. Ang hirap manap ng resource Kasi wala naman sa internet yung mga ganyan eh. Pero apparently, nag-a-apply lang yon sa native na suka, yung mga paumbong. Doon lang daw nag-a-apply yun. Yun ang gusto kong itry. Pero kunyari, suka mo grocery lang. Parang hindi siya nagmamatter. Yun. Kasi mataas ba ang acidity ng Baka mga magkaiba ng paumbong? acid, alam. acetic acid dapat ang suka eh. Baka iba pag natural. Hindi ko talaga sure. Mas masarap sausawan yan, yung paumbong kaysa dato puti. Parang iba yung pag binawangan mo yun, parang mas masarap sa vegan longganisa yung ganun eh. Meron talagang mga suka. Ito nga recently ko lang nalaman eh. Yung sukang Ilocos. Oo. Di ba mapula yun? Puta kaya pala mapula yun, nilalagyan daw ng kahoy yun. May specific na kahoy daw silang nilalagay doon. Tapos yung kahoy, isipin mo na lang cinnamon. Plywood. Isipin mo na lang. Marine para matibay. Santa Clara, pula eh. Hardiplex. Hardiplex. Pero yun, doon daw IKEA. nanggagaling yun. Yung distinct na amoy ng sukang Ilocos. Na gusto ko nga malaman ko ano yung kahoy na yan. Nakakaano ba talaga yung suka? Nakakatigas siya ng karne? Di kaya siya sa ulin nilalabas. Actually, baka baliktad. Kasi sa US, meron sila, di ba, yung buttermilk fried chicken. Ang idea daw nila doon is yung buttermilk may certain level of acidity na nakaka-tenderize daw ng manok. Suka. Oo. Ang acid in general. Daw Tanong mo na kay Ninong Ray yung tungkol sa sitaw. Ayun, na-experience mo na bang bumunot ng sitaw sa ilong ng ngongo? Hindi pa nga nagsasalita yung tao eh. Nakalimutan mo na. Baka kailangan yung ngongo mo na yung tanongin. Nabunutan ka na ba ng sitaw sa ilong? Hindi pa. Ako rin sasagot, hindi pa rin. First time natin dalawa. Wow, it's a match. May sitaw po ba tayo dyan? Nandun na sa ilong. Tignan mo. Pero, Ano? hindi, kayo lang makakagawa nun sa kasaysayan ng human history kung sakali. Gawin na. Dapat buo o yung nakatali pa sa palengke. Isang bungko. So, isa lang. Longest sitaw! Ano, magician? Isa-isa. Tapos dapat bawal ka mahatching. Mahirap yun Never ending, no? Oo. Kamusta ang mo? Kasi January 6 to lalabas eh. Ibig sabihin, tapos ka na Noche Buena tsaka Media Noche. Eto ba, inuulit mo yung mga Noche Buena mo every year?
ano yung lahat iba. Anong plano Kasi hindi mo po? natatandaan yung mga... Pag nagluluto ka ba, ang niluluto mo yung gusto mong lutuin o yung sa palagay mong gustong kainin ng pamilya mo? Ay, hindi ako masusunod. Ako nagluluto eh. Kasi kayo masunod, kayo magluto. Hindi, pero syempre kinukonsider ko rin naman ng konti. Yung gusto nila. Pero kasi, ang pagluluto ng Noche Buena, putang hirap niyan, pre. Mahirap yan. So, dapat enjoy mo yung proseso. So, kung ano yung gusto kong lutuin, yun yung sinusunod. Pero nung bata ako, halos wala kaming Noche Buena. Kasi, nagtitinda nga kami sa palengke. Malungkot na Matira. storya ba to? Kasi papatugtugan kita ng Hindi, malungkot na hindi storya. naman. Sige, testing mo lang, testing mo lang. lang. Baka ma-inspire ka. Meow, 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 meow. Meron naman, pero hindi yung sobrang... Yun yung grande busiest nung iba. season din ng ano eh, no? Ng sa Palengke, palengke. Oh. yes. Pero totoo, yan ang panahon ng ano rin yan ng season din ng palengke yan Walang pahingahan yan. Mismo. Doble kayod talaga pagka ganun. So, mas pinipili nila ng parents ko na magpahinga. Pero syempre, di pa rin sila nakakalimot na maghanda kahit tutulugan lang nila. Alam mo yun, Kasi 26, magtitinda uli sila eh. No, balik 25 na. mismo, magtitinda rin sila. Oo. Kasi marami humahabol. Ano yung usual na nandun sa mesa nyo? Manok. Manok. Na So, anong hindi luto? totoo. Hindi totoo yung mga, di ba, sinasabi pag New Year, bawal ang manok, di ba? Kasi lilipad ang swerte, Oo, ganon. Hindi ganon. nga lumilipad Isang yung manok. kahig, isang tukad. Isang kahig, isang tukad. So, pag New Year, guys, isang kahig, hindi totoo yun. Wag daw eagle pala. Eagle. I mean, sorry. Lilipad yung... hindi Lalo ko na- sinasabing hindi totoo. Pero, hindi totoong walang bumibili ng manok. Oo. Pag New Year. Ang dami pa rin. Pero kami, hindi kami nagmamanok pag New Year. Ayaw namin. Ayaw din. Sawa na kayo. Tsaka maraming nagtitinda. Nagmi-minimize din kami ng tinda kapag 31. Kasi January 1, sarado. 2 beses na nagsasara ang palengke. At least kami, 2 beses na kami nagtitinda. January 1, tsaka Good Friday. Doon lang. So January 1, kailangan walang tira. Simot lahat. Panibagong stock. May malupit na eksena pag New Year, no? Ang haba ng pila sa Andox at Baliwag, no? Ang haba. Minsan kalahating kilometro sa Novaliches yan, yo. O, tapos sasabihin, bawal daw manok pagka New Year. Oo. Parang hindi naman na sinusunod yun. Oh, kasi lechon eh. Yun ang pinaka-affordable na lechon. Tsaka yung tinapay na lechon. Ay, yun pala ang pinaka-affordable. Gagi, may anak na ngayon. Meron Oh, na. nakadede. Nakadede. 500 pesos na Noche Buena, gumawa ka na ng content. Actually, taon-taon naglalabas kami ng 1.5. Nung bago lumabas yung issue ng... Talagang sina-challenge ka talaga ng DTI. taon-taon yan, naglalabas kami niyan. Nung una, 1,000 eh. Oo. Hirap nung 1,000 Noche Buena. Yung sa amin lang naman to. Pero bago lumabas yung issue nung sa DTI, na-shoot na namin. Yung 1.5. Yung 1.5 Noche Buena namin. Pero in all honesty puta, mahirap yung 500 par. Pero yung yung 1.5 ko, Ano yun? 7 putahe yun. Oh, ano yun? Kanin. fried rice. Kanin. Teka lang, ano nga ba yung mga niluto ko nun? Yung the best na lang, top 2. Anong the best? Sige, na ganito na lang. Nakagawa ako ng sariling chicken ham. Nagawa sa kanin. Hindi, gawa sa manok. Promise, try nyo panoorin. Medyo siya talagang nasa-stretch yung utak ko doon. Oo. Kasi puta, magbabudget ka doon sa panahon na pinakamahal ang Oo nga. Bilihin. pamili. Mahirap siya. Tangina, oo Lalo nga. papasok din yung creativity mo doon eh. Doon talaga puta. Budget ka. Hindi tapos naman syempre- lahat may Ninong Ray. Oo. Hindi kaya nga gumagawa tayo ng video para Para mapanood makatulong. nila. Merong gumagawang content nun, yung parang yung isang karne lang pero niluluto niya ng parang 5 putahe. Parang etong muna siya, magigisa mo na siya ng mince na na pork na giniling. Tapos gagawin niya nun ibang putahe na naman. Tapos parang Parang 3 ways. Kunwari, drop in 3 ways. Tapos parang ginagano. Parang Hindi ba ako yan? hindi merong hindi yung Ay, sa'yo kasi may napanood kang ginagaya si Ano yan Ninong. eh? Ay. Si Aling hindi Nir na yan. hindi 3 ways. Ang napanood niya yung Ben and Ben. Kunyari, ito, ginamit niya na dito. Tapos ito, gagamitin naman niya sa yung gulay. langis. Ganun, Gagawin niya sa gulay. Parang ganon. Parang inaano lang niya. Parang Pinarty-party dumami niya. siya. Pinarty-party lang. De, pero legit, ang mahal ng bilihin talaga. Like, naalala ko to kasi bago ako magtinda sa palengke, head chef muna ako sa isang restaurant. Ngayon, syempre alam ko yung mga presyuhan yan kasi ako nag-costing yan. Puta, ang liempo nun sa retail, ha? Sa retail, this was 2019. Sa retail, mahal na yung 230 pesos na liempo. Liempo ngayon, puta, 450. Tangina, hindi ka makakapag-liempo. Ubus ka agad. Wala Oo. pang pangsahog. Yes, ang mahal talaga ngayon. Sobrang mahal.
Pagkatapos ng pandemic niyan, hindi na talaga bumaba yung presyo. Eh, dun sa 1.5 mo, 7 na putahe. Paano kung magiging 500 na ngayon? Ilang putahe na? 3 na lang. Ito kasi yung ano dyan kinonsider din namin yan. Pero kasi, merong mga halimbawa, magiging realistic tayo dito. Hindi ko sasabihin sa'yo na kailangan mo ng specific 50 grams na bawang. Kasi hindi naman realistic yun. So kung bibili ka ng isang pirasong sibuyas, kailangan magamit mo sa 2-3 dish yan. Diba? So yung 500, tapos yung sibuyas namin, 15 pesos, puta, wala ka na talagang I'm sure may gagawa at gagawa niyan. Hindi siya madaling bagay at paminsan-minsan, hindi rin siya masyadong... Kasi nung lumabas yung issue niya, sabi ko, dapat ang Noche Buena may dignidad. Oo. Yun yung kahit sa pang-araw-araw magtipid kayo, pero sa Noche Buena, kung kaya kung kaya, ilagyan nyo naman ng dignidad. So, para sabihin na 500, parang nakakalungkot lang din. Diba? Tangina, tapos mababalitaan mo pa yung mga flood control na yan, na wala na kang, tingnan mo, may isip mo, tapos nagpa-party sila sa Malacanang. Speaking of flood control, dahil dyan, napalipat kami ng studio. Binaha kayo. Oo nga Hindi lang pala. isang beses, taon-taon yan. Nakita ko nga. Oo, taon-taon yan. Dati kasi hindi kami binabaha. Binabaha ang Malabon for a time, biglang naayos. Tapos ngayon, ang tindi na uli ng baha. So, napalipat ako ng studio. Siyempre, malaki-laki yung gasto. So, kung meron mga gustong mag-sponsor dyan ng kung ano-ano man. Ano ba kailangan ko? Dito ka na mag-studio. Kailangan ko ng Kung naman lalayo ka pa, di sana yung message natin si Aling Mirna. Pero ka nang Kailangan ko ng Bumabalik Aling Mirna. Kailangan ko ng sariling Aling Mirna. Pero lahat ng dish mo, pupukihan niya. Off-cam na lang. Saan ang studio Bago mo? studio. Ironically, Malabon pa rin. Pero hindi naman buong Malabon, Waterworld May mga parts na hindi talaga binaba. So, doon. Ito, ibig sabihin talagang directly affected ka na nung Oo, nangyayari na to. oo talaga. Siyempre, damang-dama ko. Tangina, lahat ng gamit namin yun, siyempre, mababahay buong kusina. Nagluluto kami. So, kailangan deep clean yan pagkatapos. Diba? Malala talaga. Pero wag kang mag-alala, lahat yan ay mareresolba sa panahon ni BBM! Hindi, saka i-connect natin sa Cleanworks pag kailangan Oy! nila ng... Cleanworks! Naglinis. Cleanworks ang naglinis sa amin. Oh, yan. Maraming salamat Cleanworks. Napakaganda ng linis nila. Pati ako luminis. Tumambay lang ako doon. Pero parang pareho, mukhang pa rin. Parang pareho pa rin yung design. Yung kusina namin. Oo. Parehas lang. Hindi mababago. Hindi mababago yung studio kasi yung dilaw na pinto sa likod, yung pulang bricks. Gagayahin pa rin talaga namin. Buong buhay mo, Malabon na kayo. Yes, Malabon na talaga. Born and raised. Pag Malabon pansit talaga mayroon pa bang iba na hindi alam ng karamihan? Okoy, yes. Masarap ang okoy, pero masarap lang siya sa una 5 segundo. Kasi once... Maalat na. Hindi, lumalabsa na. Ang okoy, masarap yan kainin sa harap ng nagtitinda habang nakatingin ka sa kanya. Tapos wala kang pambayad, no? Kasi kapag lumihis ka na ng tingin, biglang lalabsa yan. Pag iuwi mo, naka-plastic. Ganun lang kabilis, no? Hindi So masarap pag bumili ka sa... Kailangan ba i-refry mo o wala? Wala Wala akong kilalang tao nag-refry ng okay. Doon talaga masarap kainin sa kakalabas na sa mantika. Yung masakit-sakit pa. Yung tokneneng din ganun Dapat sa pwesto mo kainin. Tama. Pag inuwi mo, parang nawawala ng sarap, no? Bawas ng 40% ang sarap. Tama yan. Tapos meron pa sa Malabon yung ang tawagin namin Valencia Triangulo. Para lang siyang... Nung bata ako, ang tawag namin sa turon ay Valencia. Hindi alam ng mga kaklase ko yun nung college. Oo. Tapos yung pala, yung Valencia sa amin, para siyang turon pero triangle siya. Tapos meron langka at biko sa loob. So nai-imagine yung texture nun pag kinagat nyo. Napakasarap nun. Napakasarap nun. Parang may romantic bilang. nakalumpia wrapper. Wonton Yes. o lumpia? Lumpia. Malaki. Ganyan yun, buta. Parang pinag-uusapan nyo pa kanina to, yung tikoy naman na nasa... Tikoy na langka Yun lang yung nakakain kong... Tikoy na langka? Tikoy na nilagyan ng langka. Tapos babayad sa lumpia wrapper. Ay, Oo. puta, masarap yun. Oo ba? Tapos kondensada o kaya vanilla ice cream. Putang namin. Patutuluin mo sa buhok. Ini Aling Mirna. Kinakain ko na yung tamot ko. Saan mo na isama yung Aling Mirna? Para siyang 100-year-old na tahong. Kaya Aring Mirna. Century Rina. Yung tikoy. May mga transaction ka bang gusto mong
makipagkita? Teka, ano ba yan? Ano ba yan? Parang scam. Ang batang yan. Hindi, kasi pag mga ganyang meet up, maganda yan sa Deli Snack dito sa Century Park Hotel, Manila. Saka siyempre, networking. Bakit hindi? Hindi naman natin discriminate. Swabe ang usapan at tambay kung masarap ang pagkain. Yun lang naman yun. Meron ba diyang kape? Meron! Meron ba diyang sandwich? Meron! Meron ba diyang cakes? Meron! Meron hidden gem and fill? Wala ba? At tanong mo ako nung meron, pag every 6 to 7 p.m. every day, 50% off. Ay, anak na, tatao. Teka, Ha? o saan ka pupunta? Tapos pag Cool Pals Patreon ka, may 10% off. Hindi mo na kailangan mag-antay na 6 to 7. Automatic pag Patreon ka. Sorry no, hindi ako 10% umalis. off ka. Kasi sayang yung adlib niya. O, saan ka pupunta? Alam ko na. Pupunta ako sa Deli Snack. Galing Hindi na ako nagsalita. Kaya actually, may something pa sa Malabon na hindi ko maintindihan kung bakit. Napaka-normal sa amin kumain ng kabayo. Ah, talaga. Oy, horse meat talaga. Mahirap lutuin. Anong luto? Medyo Kadalasan matigas. tapa eh, no? Tapa. kadalasan. Tapa. Okay. Tsaka may hindi yung tapang kabayo, 'di ba? May tinitimpla pa parang gano'n. Oo, I mean, pag pumunta ka dyan, puta, lahat ng makakainan mong tapang kabayo, sasabihin nila pinakamasarap yung tapang kabayo nila. Alam mo yun? Pero, hindi kasi siya common sa ibang lugar yung pagkain ng kabayo. Oo. Kadalasan sa amin, pag mahal na araw, pag may pabasa, ang Doon may kakatayin kabayo kasi mas mura kaysa... Saka para mas mabilis yung pabasa, di ba? Pag pakinig mo kabayo, baka bumilis. Mas mura yung kabayo eh. Pero iba-iba nga siya. Kami dito, kinakain na ng kabayo, nagbabasa. Mas konti fats nun eh. Mas lean ang Oo. kabayo. Tapos meron pa niluto si Papa dati, puta, di ko makalimutan to. Paksiw na bituka ng kabayo. Ha? Putang ina, Bituka? talaga pinagluluto ng tatay ko. Oo. Naalala ko yun eh. So bituka siya ng kabayo na niluto niya lang sa tubig, suka, asin, bawang, laurel, paminta. Pinakuluan niya lang. Tapos paano ulam? Eto Putang ina, buo pa yung bituka eh. Tapos yung mantika niya, ang kapal, kulay dilaw. Putang ina, wala kang mahigop na sabaw, puro mantika talaga. Tapos ang sarap nun. Sobrang sarap nun. Ganun magluto tatay ko, putang ina. Dilaw na sabaw. Mantika Baka siya. naman yan yung ihi ng kambing. Baka. Pero legit yun yung mga kakaiba sa Malabon. Yung Ay, sorry. kabayo. Meron pa yung matamis na crispy pata. Tapa lang ba talaga ang napoproduce ng kabayo? Hindi, kahit anong basta karne, kahit adobohin mo yan, nilaga mo, wala namang papalag dyan eh. Alam mo yan. Pero, Sikat lang siya doon. at hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro Para pag ma-race namali track ka doon. lang ng park ng kabayo mo. Titi na Dito ko lang kabayan. pinark to Ano na yun? Ang sarap nitong longganisa na to, titi na kabayan ka. Tawag ng mga egoy dyan, soul food, di ba? Yung Soul food. mga bituka ng baboy, bituka ng baka. Tas may putahe silang sarili na pang egoy lang eh. Mga traditional na pagkain nila nagmumula pa nung kabataan na nagbibigay ng comfort siguro sa kanila yun, no? May tanong pala ako sa'yo, Ninong Ray. Kasi napanood ko isang video mo dun sa ginagaya mo yung sa Japan, yung ano tawag doon? Omurice. Omurice. At 42 na itlog ang 42 plus yata na itlog ang ginamit mo. Daan-daan yun, pre. Daan-daan. Anong ginawa? Paano ginamit mo? Nasayang ba yung mga... Hindi ba sayang yun? Daming masisiba doon sa studio. So, iniipon ko yun. Naka-bowl yun. Tapos, every now and then, sa ano? Kasi darating yung mga yan, syempre wala pa ako, late ako darating eh. So, kakain muna yung mga yan. Kung ano makita nila sa rep, yung itlog. Puta, nandun lang yun. Initin lang nila, sasalo nila sa fried rice. Hindi na sayang yun. Hanggat maaari di kami nagsasayang talaga. As in, hindi talaga. Nasasayangan lang kami ng pagkain kapag nagbabaha, nagbabrown at nasisira yung rep namin. Doon lang talaga. Pero yung mga niluluto, putang ina, nag-aagawan pa yung mga yan. Di, pre, ikaw na nag-uwi nung nakaraan. Ako naman ngayon. Ganun yan. Ilan ang staff mo? Sa production, 8 ata kami. From isa lang noon, nung December 2020. Kami lang ni Ian noon, tsaka si Jerome, yung editor ko. Ngayon, yun, 8 na kami. Gaano kahirap mag-dispose ng panis? Mahirap. Kasi una sa lahat, may guilt eh. May guilt yun eh. Na parang, tangina, sana ni-rep ko. O kaya kung naka-rep naman, tangina, sana di muna ako nagluto. May ganun eh. Oo. May guilt talaga paminsan-minsan eh. Kaso gagawin mo, puta. Hindi mo naman papakain sa aso yun. Ano, ibabaw mo sa halaman. 'Di ba? Mahirap, may guilt talaga eh. Kaso wala kang magagawa, napanis eh. Kasalanan mo rin naman yun, ba't napanis? Pwede ba pakain sa aso yung panis? Hindi rin nila yung kinakain.
Kanin baboy. Ay, Magluluto na lang ako. nung araw kasi hindi problema yan. Kasi nung araw, may kanin baboy pa. Oo. Nabutan nyo ba yun? Sa Yung mga lalagay mo iskinita. sa, Timba. Timba ng timba. Boysen. Boysen. May Alam mo, kolektor sa amin nun. May matanda sa amin paghapon may bit-bit siyang isang balding kaning baboy. Tapos, Wala siyang alagang baboy. Doon ako utang ina. Saan niya kaya dinadala yun? Pero nakakita Delicious. na ba kayo? Kasi yung tabi, di ba, katayan kami ng manok. Tabi ng bahay namin, sila ka Pedro, may backyard na baboy. Alam niyo ba niluluto pa yon? Oo. Ang kanin baboy. Ang kaning baboy. Oo, Salata, salata. pagka-kolekta niya, niluluto niya pa yan. Ang pinagtataka ko dyan, putang ina, linggo-linggo, titikman pa araw-araw. niya, titikman niya. Pwede na to. Pwede na to. Kung gusto ng mga baboy dito. Hindi, ang pinagtataka ko dyan, iba-iba ang ulam ng bawat kapitbahay araw-araw. Pero ang amoy ng kanin baboy, iisa. Iisa talaga. Ang weird. May suka. Hindi, gagi, alam mo sa totoo lang, hindi masyadong mabaho yung... Parang gusto parang nakakatakam. Oh, konti. Natatakam ka sa kaning baboy? Kasi niluluto may aroma yun eh. Oo. Nilalagyan pa ng bawang yan. Alam mo, merong mga Buddhist monks. Ang mga Buddhist monks, may nag-iikot sila. Tapos nangongolekta sila ng donation ng pagkain. Sama-sama na dun. Tapos pagsasama-samahin nila, lulutuin uli nila. Lutong pagkain yun Tapos yun yung magiging pagkain. Nagigilty pa naman ako minsan. Minsan nagsasama ako ng mga basura dun sa sa kaning baboy. Gagi, Kala ko sa Buddhist monks. Na binibigay sa Buddhismo. Hindi, pero huwag ka mag-alala, pinipilian nila yon. Sinasala naman. Oo, kaya sasalukin nila yan, titingnan nila kung may buto o mga ganyan, plastic na ano. Kaya na ang yan. baba ng quality ng pork meat natin no? Pero kasi ngayon, pinagbawal na ang pagkokolekt ng kanin baboy. Oo. Alam ko pinagbawal na siya. Tapos bawal na rin mag-alaga ng backyard. So, backyard, wala na bawal kasi. na. Kailangan may distansya yun ka din sa pala, mga kaya tao. wala na yung mga Kanin baboy. kanin baboy. Yun yun. Kaya pala nung sa amin sa subdivision namin nun, kami pa lang yung tao nun. Tapos laging may amoy na baboy. Oo. So wala namang baboy. May amoy baboy lang. Yun ang astig na negosyo rin sa lugar namin. Yung may tricycle ka, pero imbis na tricycle na standard, may kulungan ng baboy sa gilid. Yung isa lang yung kasya. Taga-harvest sila, taga-kuha. Oo. Isa o dalawang baboy lang. Kolong-kolong kasya. yung baboy. Okay rin yung kitaan ng mga kakilala ko ron Kahit pa isa dalawang baboy lang, okay rin kitaan nila. Sila yung kukuha ng baboy mula sa backyard tapos dadali nila sa slaughter. No, parang ganoon ata yun. O ano, mamamasyal lang ba yung baboy o ano ba? Sila na rin yung may-ari. Napakita sila ko yun yan. ng SM. Ikot lang niya. Diyan ka mamaya, si-serve ka dyan. Ay, Ninong Ray, paano nag-start yung yung hindi nyo hinihipan yung pagkain, rekta kain agad? Parang trademark nyo yun Alam mo, maraming bagay sa akin na na Natural lang. trademark, di umano, na hindi ko naman sinadya. Alimbawa yan, puta, di ko nga alam na trademark pala yung lintik na yan Kumakain, manginit Pero kasi, pag kusinero ka, at kailangan mo tikman lahat ng pagkain bago mo iserve. Ano? Hihipan mo pa ba? Hindi na. Titikman mo na ng diretso yun. Tapos sasanay na lang din ako. May kalyo ka sa bibig. Parang. Parang kalyo na rin. Sige. Ngayon, titingnan naman ni Roger ang kalyo mo sa bibig sa pamamagitan ng kanyang dila. Meron nga. meron nga. Pero madalang akong mapaso sa sa pagkain. Pero papaso pa rin. Pero syempre, may artigas-tigasan tayo. Nakikita ko kasi yung kahit yung guest nyo At saka yung yung prod, pag titikim sila, parang yung iba hindi Parang ayaw. Parang ayaw. Lalo na yung pag yung kasi 'di ba yung pagkasabaw, yung pag may mantika, yun yung pinakamainit doon sa sabaw. Yun hindi hindi Iba boiling point ng mantika Nakalutang pa. Nakalutang pa. Pucha, nakakatakot nga pag gaganong ka. Nagutom ako, fuck. Nagutom ako sa... Kung may isang putahe na lang sa mundo, anong putahe yun para sa iyo? Siyempre, dalawa lang ang pinagkakalan ko Parehong luto ng nanay ko. Yung toyo mansi na manok, Fried chicken na toyo mansi. Maitim yun Oo, sarap nun. Ulam. Ulam. Pinoy na ulam. O yung adobo ng nanay ko. Ano yun? Yung tuyo? Adobong Yung tuyo? may sabaw. May sabaw. Adobo may sabaw manok, baboy. Halo. CPA. Pareho Pareho. manok o baboy. Pero manok na. Pero may sabaw. Oo, masabaw. Oo, masarap yun. Ang dami hater ng adobo may sabaw no? Pero gusto ko yun. Lumaki ko. Okay may naman, sabaw. Oo, gusto ko yun. Ang adobo Kami. Ay, ako na mind blown ako nung pwede palang walang sabaw ang adobo. Pag sa baboy,
tas yung papababain mo talaga yung sabaw hanggang sa maging mantika. Yun, gusto ko yun. Gusto ko yung mantika ng adobong baboy. Ayun. Tas Yung crispy, adobong crispy puti, na. masarap din yung adobong puti. Yung gelatin na yung taba. Gusto ko Kapampangan yun. style yan. Alam mo yung adobong puti, nauumay ako. Pero Kasi- masarap siya sa una, pero nakakaumay siya pag yun ang lagi. Yun naman ang point ng umay, tumigil. Pag naramdaman mo na sobrang sagad na ata. Pero ang hindi ako nauumay, yung humba. May tamis kasi. Oh, kaya gets ko si Harry Roque. Kaya, Matagal pa mapanis, di di ba? ba nakipag-away siya doon sa New Zealand, sa Netherlands. tungkol sa humba. Bibiling ko na lang yung humba na yan. Hindi po ito available, attorney. Handa po namin ito. Pero masarap yung humba. Oo. Tangina, the best din sa Oo. kanin yan. Tsaka yung may ugat-ugat. Ano mo yung Ay, Banana ano, blossoms. Ayun, oo. Nagulat din, kala niyo sa baboy. Ako rin eh. Kung ano ugat-ugat. Oh, Malete. Banana blossoms. Bulaklak ng Bulaklak Masarap nun. Saging sarap. Sarap din nun. Oo, kasi yun yung parang adobong matamis para sa akin. Masarap Yes. naman itong usapan. Tapos lalo-lalo na kapag, hindi ko alam, bakit may ganun part yung humba, yung nakakatuyo ng labi. Yung ano yun, ibig sabihin maganda yung pagkakaluto kasi na-extract mo mabuti yung gelatin Oh, mula dun sa karne. Yung ano, Ang sarap. ay, Oo, putang yung- ina. Sarap yun. Ah. Lalo pag nagkamay ka, naku, lagkit ng kamay mo nun. O, tapos biglang magte-text jowa mo. Ikaw, Rebs, anong last, kung may isang pagkain na sa mundo, ano yun? Sa tingin ko yung bulalo na may bone marrow para may gulay siya. Para kompleto. Saan ba bulalong pinakamasarap na bulalong kinainan mo? Sa Paris Retiro, may bulalo rin dun eh. Tsaka sa Dory, ay sa Janet's, Janet's, Shoutout na kay Baliches Aling Bayan. Janet. Oo. Oo eh. Nagka-grab food ka pa ba, Ninong Ray? Oo naman. Anong go-to, mo, order na Deliver. deliver? Subway. Subway. Sandwich. Anong sandwich ang in-order mo doon? Yung Subway melt, 12 inches, double meat, lahat ng gulay, tapos ang sarsa nun, chipotle, tsaka yung southwestern ata. Specific yun. Ba't di tayo order ng food habang ginagawa itong episode na ito? 12 inches? Sarap nun. Ano, nire-recook mo? Hindi. Pinches na naalala ko. Alam, ito sa totoo lang akala kasi ng iba, kunyari, nag-asawa ka ng chef. Chef. Puta, akala mo ba, lulutuin pa niya sa'yo yan pag uwi niya ng bahay after niya magtrabaho? Kaya nga Hindi kita na. pinakasalan eh. Hindi na. Mas mas kakain ka na lang ng nandun. Ako, eto legit to Nung chef pa ako, nung nasa kusina pa ako, puta, pagkatapos kong tumikim ng pagkasasarap na pagkain ng restaurant namin. Kasi yung kare-kare sauce, titikman mo yan. Sinigang, titikman mo yan. Puta, pag-uwi ko, lalampas ako ng konti ng bahay namin. Punta ako sa convenience store, bibili ako ng 6 na klaseng delata. Yun ang ano ko. Yun ang trip ko. Putang ina. Whiskas. Kanin, no? And corned beef. Siyempre. Beef, sausage, chicken, beef pro. Oo. Ganyan ang trip ko talaga. Puta. Tapos yung... Umay na kasi, no? Oo. Tapos yung... Actually, yung kasambahay namin. Sobrang... Sa kanya yung whiskas. yung ngayon sobrang nabipressure siya. Kasi siya daw yung nagluluto para sa akin. Oh, shit. Oo, siyempre naman. Nakakaano talaga. Kailangan kong reviewin itong YouTube channel ni Sir. Doon pa rin kumuha, eh. Hindi, totoo yan! Nanonood din Totoo sa'yo. yan. Minsan tatawin ko, kaya ano niluto mo? Ay, nakita ko lang sa YouTube yan. Ano nga yung niluto mo, te? Puta, ang dahil pang ano eh. Ano yung niluto mo? Ay, hindi, parang nilagyan ko na. Wala akong pakialam sa proseso. So, wala malaman ano niluto mo. Adobo. Sige. Anong niluto mo? Yung 7 dishes na 1.5. Kala ko yung pinukuyang manok eh. Tofu 3 ways. Ang speaking of ganyan, sabi ko sa kanya, te, hindi dapat komplikado magluto. Panoorin mo tong episode ko na to. Alam mo, pinanood ko sa kanya, meron kaming challenge yearly. 1 hour, 20 dishes. 1 hour? 1 hour, makakagawa ko ng 20 dishes. Nung 2024, nakapagluto ako ng 19 dishes in 1 hour. Hindi ko pa siya natatalo yung challenge. Okay. Lahat 2024. hilaw at sunog. Ay, hindi. Pero meron akong dinemote nung first ko siyang ginawa. Puta, yung apretada ko, hilaw. Hindi lusot. Oo, hindi lusot yun. So, minus yun. So 20 talaga. Hindi, yun yung inaabot. Yun yung inaabot, di ba? So, sabi ko sa kanya, tinan mo to.
hindi naman dapat komplikado magluto. Simple lang, di ba? Puta kasi. Pero walang hiyang planning nun, pare. 20 Oo. dishes. Ano? Oo Gagi. nga, no? Gagi. Kaya pagka ako, nag-ano nun, nagpa-planning nun, andito na yung mga dishes. Sinisequence ko ng mabuti lahat ng galaw ko. Oo. Sinisequence ko na talagang mabuti yan. As in, dito ako pupunta, ilang segundo pagpunta ko dito, pagsalang ko dito, nakasequence na talagang mabuti yan. Tapos titingnan ko kung kakasya sa oras. Naganda leche-leche lang ako noong 2024 kasi nawala ako dun sa step 20. Naligaw ako dun. Pero dapat kuha yun eh. Ano yung step 20? Ibagsak ang gobyerno. Pero sarap nun. Nung Bagsak pinakita, ang gobyerno. nung ipinakita mo ba yung kay ate simula nun, talagang everyday 19 dishes na yung... Hindi naman. Putang daming tira lagi. Tangina ako pa rin gagastos doon. Oo nga. Gastos. Simple lang pala, sir. Isang oras lang yan, sir. Ikaw, Roger, last dish mo. Sitaw. Ngork and beans. Hindi, gago. Doon lumaki ako sa Maharlika Village. Nung hindi pa uso yung yung pastil yung pastil. Yun yung Sa unang... tagig ka, sa tagig? Oo. So yun yung palagi, nakabalot pa yung dahon ng taging. Pag binibenta ng mga Ano lasa nun? Ikaw mag-explain. I-describe mo nga. Yung aroma niya, taging. Pero, lahat ng chicken adobo na Sige, Pero sininong mas Ray masarap naman ang yun. mag-describe. Tama, hindi na. Tama May naman turmeric yun. ba yan? Yun yung may turmeric. Meron. May turmeric. Karaniwan. Kaya minsan pag tinignan mo sa kanin, kumakatas ng dilaw na mantika. Oo. Ang sarap no? Tapos Roger, makakagat mo, Ulo ka. Tangina mo. Cut mo yan. Hindi, blip lang. flip lang. kaya, gagatungan ko rin sana kung... Ang ibiblip lang yung... Kaya, Ay, blip din yan. Quack. Ay, blip din yan. hindi, ito, hindi ka blip-blip to. Nung nagpastil ka ba, nilabas mo yung Ito wala na. Ito na po yung nakablip. Ang dami ng blip nito. Hindi, Wala pa. paki-quack yan. 20 seconds siguro. Nabalita mo na meron ng Wagyu beef sa South Cotabato? Yes, Gusto mo actually. bang puntahan yan? Oo, gusto kong puntahan yan. Kasi, noon ko pa gusto talagang, kasi noon ko pa naririnig na meron na nagtatry mag-breed ng Wagyu sa Pilipinas. Pero parang ngayon lang ata naging maayos or naging successful. Hindi ko sure. Kasi tinigil na yung pagpapakain ng kaning baboy. Yung pala yung maling step. Pero gusto kong puntahan yan. Gusto kong puntahan yung mga ganyang bagay. Puta, kung nandyan lang sa, Paranaque, pupuntahan ko yan. Layo eh. Ibang breed ba yung yung Wagyu na baka kumpara sa atin? Ibang klase? Breed talaga siya. Japanese sila, Japanese. Tsaka yung proseso ng pagpapalaki niya, hindi mo papalakari Minamassage daw yan masyado. O yung Kobe beef yun. Lahat yan, lahat. Musan. Hindi, pag sinabi, alam ko, ang Wagyu at Kobe, parehas na ng proseso. Sadyang galing lang sa Kobe, Japan yung Kobe beef. Hindi ako nagkakamali Ha? Oo, Kobe Japan. Kala ko kay Kobe Bryant pinangalan yun. Bumiyahe pa kami ng Kobe nun para lang kumain ng Kobe beef. Wagyu lang din pala yun. Pero masarap. Hindi ba yun yung sinasabi nila, nilalambitin lang nila yung, yung May baka daw. Tapos hindi nila pinapalakad. Pinapala, tapos minamasahe, pinapakinig ng classical music daw, pinapainom daw ng beer. Parang gusto nga maging Wagyu. Sinashatsu. Minamasahe pa daw. Tapos ko, okay. Okay na to. Ang ganda ng buhay yan. Yun din yung ending eh. Yun din yung ending eh, no? Pero ano ka? babalikan, oo. Pero masarap buhay mo nung buhay ka. Diba? Tapos nung namatay ka, may mga sumayapan tao. Oo nga. Diba? Ganun pala yung Yan, no? po. Parang okay din. Side, Kaya no? pakita natin yung staff natin na vegan. Ito ang mga namimiss mo, putang ina mo. Ang tinatanong ko nga siya, kung ano ang kakainin niya ulit, kung kakain siya ng karne. Manok. Chicken daw. Manok talaga. Chicken daw. Ikaw Kahit ba- anong luto. Ikaw, Yung vegan meals naggagawa ka rin. Yung Yes, parang meron kaming mga guests minsan na vegan. Noong nakaraan si Sir Francis Mata tsaka I think si RK Bagatching pumunta doon sa kusina. Hirap balutuan. Mahirap. Kasi Pilipino tayo, makarne tayo eh. Puta, panimpla nga lang natin, may karne eh. Totoo. Patis. Totoo. Bawal yun. Isda pala yun, no? Isda yun, oo. kaya nag-grab food ka na. Hindi siya imposible, pero mahirap siyang bagay. Mas mahal pag magbi-vegan ka. I think.
Oo. Medyo ano talaga siya, medyo bagay na kailangan mo aralin. Pero puta, nag-Singapore kami nung nakaraan. Vegetarian na na Indian. Alam mo yung puta yung malaki sa tray sila kumakain. Tapos maraming kung ano-ano. Parang yung sa cafeteria. Oo. Yung ganun. Putang ina, napakasarap. Napakasarap talaga. 3 sauce, di ba? Hindi lang, pero ang dami. Pero putang ina, napakasarap. Sabi ko, kung ganito ang gulay, kung ganito ang lasa ng gulay sa Pilipinas, yung mga anak natin hindi mahirap pakainin ng gulay. Alam mo yun? Ang sarap. Ibang skill talaga. Ibang skill. Kaso gamit lang yung paa. Hindi ginagawa nung ghee. Yung pinampriprito nila kadalasan. Yes, pero yun nga hindi pa rin talaga siya vegan kasi may ghee pa rin tsaka yogurt. Pero walang karne, vegetarian. But still, no? Feeling ko healthier option siya palagay ko. Oh, Napakasarap. napakasarap. Spices ng Oo, doon sila Indian cuisine eh. Alam mo ba yun yung pinakamahal na saffron? Saffron, yes. Talaga bang magkano ang nun, yung totoo? Kasi may saffron sa SM bonus eh. Kasuba yun, di ba? Kasuba Kasuba. ata yun. Oo, Hindi, meron talagang tulad ng lahat ng bagay, may grading yan. May grading yan kung kailan mo hinarvest, kung virgin ba yung nag-harvest yan. Alam mo yun, may mga ganun eh. virgin yung nag-harvest. So depende talaga yan sa So si dito yung si Aling Mirna. Hindi siya. Pero legit Galing mo na bulbul. Kasama sa saffron. Sapro na to Parang ang sarap nito Aling Mirna pala galing. Pero legit, naalala ko to, hindi ko alam kung high grade na saffron ba yung nakain ko, pero nung una nakatim ako ng saffron, nilagyan ko ng tubig, sabi ko, putang ina, napakasarap siguro nito kasi mahal nito. Presyo ng ginto to, putang ina. Nung trikman ko, lasang plastic. Plastic balloon, parang gano'n. Medyo, tama ka, parang plastic balloon pero minus chemical. Alam mo yung chemical ng plastic balloon? Di masarap. Tama, pero sabi ko, ito ba talaga lasa nito? O humawa na lang ba yung putang ina ng lasa ng packaging? Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Tatanungin mo ano lasa ng saffron? Tangina, sabi ko, di ko alam, putang ina. Yan never ko appreciate. Saffron tsaka caviar. Caviar, Di ba caviar? maalat lang. Maalat na sago. Tsaka yung yung ano pa yung isa? Caviar, Foie gras. foie gras. Ay, ang foie gras. Kapag maganda ang gawa ng foie gras, mas Ibang yun, ibang usapin sa akin ng foie gras. Ang wagyu, pwede kong hindi pansinin eh. Ang caviar, pwede kong palampasin. Pero foie gras, ay putang ina. Talaga, anong nadudulot sa'yo nun? May kumakatas. Pero masarap siya. Ang sarap talaga ng foie gras. Naalala ko kumain kami bago magsara yung spiral. Kasi never pa ako nakakain doon. Putang ina, magsasara na lang. Di ba tayo makakain, kumain kami. Puta, may foie gras doon. Tapos sabi ng anak ko, Dad, I want this every weekend. Puta, hindi pwede. Pinagbawal yata yung foie gras sa maraming lugar eh. No? Yes. Pero tuloy pa rin naman siya. Yeah. Kasi yun talagang paano ba sumasarap ang foie gras? Depende sa paghihirap ng Hindi, Fatty talaga- liver yun, pre. Ifo-force feed talaga ng Di ba talagang sinasaksakan ng yun? May embudo. May embudo sila sa bibig. Embudo sa talaga. bibig. Malala pag napanood mo. Malala talaga. Sana masarapan yung mga kakain ka. Ganun, no? Hindi, yung mga masasamang taong na-reincarnate yun eh. Yun ang Tama. tadhana nila. Tama. So yun ang siniisip mo para mas masarapan ka. Ninong Ray, Angus beef or Wagyu? Masyado akong na tatabaan sa Wagyu. Sa Wagyu. Cancel na yung Wagyu. Masarap pala. Hindi, masyado, masarap ang Wagyu sa maliit na portion lang. Oo. Less than 100 grams. Pero yun din kasi yung design ng Japanese eating Yes. eh. Di ba? Hindi ka dapat kumakain ng... Alam mo, may nagsabi sa akin yan. Sabi ko, naumay kasi ako pag marami akong kinain ng Wagyu. Hindi mo naman dapat kinakain ng marami ang Wagyu. Tikiman lang talaga dapat ang Wagyu. Oo. Kasi, sorry, masiba. Pasensya na. Pero Parang ganun pala. parang tempura din lang sa Japan. Pag hinainan ka ng tempura, minsan isang Hanggang pirasong dalawa hipon lang. Isa, dalawa. Marami ng dalawa. Yung binigay mo ba sa akin, 200 plus yun, di ba? Yung grams noon, Oo. mahigit ata. Mahigit pa. Oo. So paano kakainin yun? Dapat Kagatin mo slice lang, ko tapos lang. balik mo ulit sa rep. Pwede mo siya... yung Pika-pika lang. Hati mo sa apat, yung ganong size. Oo. Pwede ko bang kunyari parang yung samgyeopsal style? Yun, ganun. Mas maganda yun, mas mainam ba yun? Oo. Magsasangyupsal ka, magpapabaga ka,
Para sa 1/4 na Wagyu. Puta, ikaw hati pa sa akin, 50 grams. Eh, lahat yun, kaanin ko na. Luluto, wag, masasayang naman siya. Air Dapat- fryer. Hindi, kung Ayaw mo na. lulutuin, kung kakainin mo na Bigay nga mo na lahat. lang sa akin. Ako nang bahala. Huwag mo Problema. problemahin, no? Oo, ang laking problema sa karne, akin na lang. Di ba kaya nga, ano ko Lagi natatakot kong ako beefsteak dun yan. eh. Natatakot ako sa pagluluto ng karne. Mamahalin. Niregalo Lalo-lalo ako kasi na- siya ng Wagyu na hide. Hindi, eto sabihin ko sa'yo, kahit ma-overcook mo yan, masarap pa rin. Ipas, Kahit ma-overcook mo Hindi siya. kayang patigasin eh, no? Kahit Hindi well kaya done. patigasin. Kahit well Hindi done. kayang patigasin. Wag mo naman, Oo. pag wineldan mo, wala ka na makakain sa Wagyu. Kasi puro taba siya. So, uurong talaga siya. Pero yung feeling mo, ay, over na to. Pag kinain mo, tangin ang sarap pa rin. Nagiging, Hindi, pag may nagba-barbecue sa tapat nyo, Sabay. sabay. Tama. Ilocano, Ilocano. Pwede yun. Kuha ako 2 tenga, Sabay mo 2 na to. isaw, 1 dugo, tapos painit na rin. Sabay mo na rin. Nagiging snob ka na ba sa pagkain minsan? Ay, hindi. Hindi. Diyan ako diyan ako proud. Hindi ako maarte sa pagkain. Like, Hindi nag-upgrade yung palate mo kasi syempre sa dami na nakakain mo eh. hindi yun eh. Una sa lahat, naniniwala ko may 2 modes ng kain. Yung kain for sustenance lang, yung kain lang ako ng mabilis para, masabing may kinain. makapag-function ako. Tsaka yung kain na nililibog mo yung sarili mo. Paparating ka na doon sa pagkain na yun. Di ba? May ganun eh. For leisure. Putang ina, kakain ako ng Wagyu mamaya. Shit, kumakatas na. Alam mo yun? Parang ganon. Siguro bitawa ko na tong titi ko. Kaya ka pala kumain ng Wagyu, kaya nahirapan ka eh. Tapos, isa pa doon, pag kusinero ka, like legit kang nagkusina talaga, puta, hindi ka kumakain ng dish, ang kinakain mo components. Kasi nakaw lahat yan. Lahat ng kusinero magnanakaw. Hindi naman lahat. Pero kasi, kunyari, nagluluto dyan ng kasi galing akong banquet kitchen eh. Libo-libo yung pinapakain namin. Pag pumiti ka ng 3 pirasong baka doon, hindi na nila kita yun. So, pipiti ka ng baka na pinakuluan lang, walang timpla. Tutuyuan mo lang yun. Tapos lalagyan mo ng sweet chili sauce. Mga ganon diskarte ng kusinero. So, dahil doon, hindi ako naging maarte sa pagkain. As in hindi talaga. Plus, sa hambalusin ako ng tatay ko, kasi nung bata ako, pag hindi namin kinain yung tilapia, tapos sasawsaw namin sa suka at kukurta namin ng hilaw na bawang, hambalos kami nun. So, natuto kong hindi maging maarte sa pagkain. Bito ka nga ng ng Kabayo. Ay, puta, may ano si Papa. Putang ina, merong ulam na libre yun. Merong nabibili sa palengke. I think hanggang ngayon magagawa nyo to. Ang bituka at atay ng bangus ay hinihingi lang sa mga Binibenta na ngayon? Binibenta na ba ngayon? Pero mura pa rin. Mura pa rin naman. Mura pa rin. Dati hinihingi lang yun kasi ginagawa mo sila ng pabor. Kasi itatapon lang din nila yun. Kasi ipapaksyo yun. Okay, ipiprito parang nuggets. Utang, bangus intestine Sarap nuggets. yun. Ang sarap. Ginagawa sa yun sa amin sa Pangasinan. Intestine May nuggets. tinatanggal lang na mapait. Abdo. Mm. Tapos ginagawa doon, pwedeng paksiw, pwedeng sinigang, perpito. Sarap nun. Gagi, napakasarap nun, promise. Lalo yung atay. Yung, ang atay niya parang foie gras. Ganon siya. Binibenta na pala ngayon. Anong malutong ba siya? Sinusukaan yun? Sinusukaan. Sinusukaan. Yung natikman ko sa amin, sinigang tsaka paksiw. Ang sarap nun. Yung amin, Ang sarap prito. Prito yung pinakagusto ko doon kasi kapag hindi ka trip na nagtitinda ng bangus, hindi niya gagalingan yung pagtagal ng apdo. Kasi wala nang bayad, No. magtatrabahuhin mo pa. Oo. So kapag kumatas yung apdo, nasa sabaw yun. So kapag yung prito, localized lang yung pait. Pag ito lang yung mapait, huwag mo kainin. Oo. Ganun Pwede siya. mong hiwalay. So, kailangan nilalandi mo yung Manong. Hindi. Ano po yun, Alimir? Alimir na. Nung ikaw, kung isa na lang ang pagkain sa mundo. Nako, mahirap kasi mahilig din ako sa pagkain. Pero gusto ko yung... Sige, wag ka na. Sige, pork steak na maraming sibuyas. Wow! Oo nga. Anong Tangina. tapos ng pork? Pork chop. Pork chop. Pork chop, hindi kasim. Hindi pa ako nakatry nung pork chop pa lang ako eh. steak. Hindi pa ako Maraming nakatry sibuyas, ng toyo kasim. man- Tangina, no? Pork steak, iba siya pag liempo ang ginamit mo. Meron ba 2 beses yung yung meron na yung naluto na yung konti, yung naluto na yung yung onion. Tapos maglalagay ka pa ng hindi Panibago. luto. Oo. Kasi gustong-gusto ko din yung naluto na. Yung Caramelize. So, yung sumipsip ng toyo. Ang sarap sa kanin. Kalamansi, Sarap. eh. Putang Toyo ina, kalamansi. napakasarap. Puta Tapos yung mantika, iaan mo sa kanin. Oo.
Putang ina, sarap. Ay, airmats ko magaling. Yun ang isa sa mga paborito kong niluluto ng airmats ko. Alam mo, puro karne yung pinag-uusapan natin dito. Pero ang totoo niyan, hindi ako masyado mahilig sa karne. Talaga? Oo, nakakagulat, di ba? Kasi mukha akong mukha akong mainginom na puro laman loob. Oo. Kala ko karne. Manginginom na karne. Mainginom na puro karne at laman loob ang kinakain. Pero hindi ako masyado mahilig sa karne. Gulay talaga ako. Puta gulay talaga ako. Kaya kong kumain ng 1 kilong okra. Talaga? Okra, ayun ang hindi ko talaga magets. Parang, Dahil slimy. oo Slimy. nga, bakit ganun? Puta na, naman ipaglaplapan ka nga. Tapos okra, ayaw mo, healthy pa. Ba't ka naman makipaglaplapan sa okra? Ako gusto ko rin yung okra. Sarap. Gusto ko rin. Sinigang ako kinakain. Ano yan eh, gusto ko rin yung yung ilabos lang. Parang inano lang. Ay, mayroon pala yung sa bagoong na balayan. Tapos yun yung Oh, isasaw-saw. yes. Ay, oo, Yung sarap yun. Pre, Tapos ano ba steamed lang. akala mo? Okra lang ha? May Yun na. sausawan syempre. Sa Japan, naka-experience Ay, hindi. ako okra salad, pare. Okra salad. Okra na salad, okay din naman siya. Tatry ko nga hilaw. Hilaw. Pero iba hilaw? yung experience niya. Mabulbul kasi okra natin dito eh. Oo nga. Kasi ay pangalan Aling Mir. Okra na Aling rin Mirnas. yun. Anong luto mo ng okra? Ganon. Yung Steam lang. steam tapos sausaw. ang sausawan ko dalawa. Isang nor liquid season na may kalamansi. Isang ginamos yung bagong balaya na may kalamansi. Para hindi pa ulit-ulit. Ay, Kasama, nakalibre si Inor ng ano ha. Oh, Sponsor yan! Sponsor yan! Pero masarap. Ako Ako na, sa piniritong isda, may piniritong dati hindi ko na-enjoy yun dahil nga slimy. Pero nung medyo na ano ko na, May edad na, natutunan ko na siya. Tsaka may something sa kanya na hindi siya nakakaumay. Gagi para siyang para siyang milk tea kasi may pumuputok-putok sa bibig mo yan. Ganun, Eh. no. Ano to? Okra pa rin? Okra pa rin. Yung buto kansi niya, yung buto niya, parang mata ng isda. May way ba para hindi maging slimy yung okra? Huwag ka kumain ng Wala okra. eh. Wala. Yun talaga yun. Wala talaga. Yun talaga yun. Meron pa yan eh. May isang dish ang taga-Pangasinan na pinagsasama-sama lahat ng mga malalaway. Okra, saluyot. Ano Si Aling Mir na. Aling Mir. Natutulong lang. Tapos sasabawan lang ng ng bagoong. Tapos yun na. Parang bulang lang. Bulang lang. Meron pa yung isang yung pati yung Saluyot. labong, 'di ba? Yung labong, Oo. malaway din yun. Yung may pinakaano sa akin? Bamboo shoot. Oh, ata. De, ako, nagustuhan ko yung okra kasi bata pa ako, mahilig ako sa pleme. Okay, so mukhang ano na. Salamat. Salamat. Alam mo yung, ang dami ng takam na takam dahil sa episode, malihirit si Rem sa gano'n na wala na. So, Plema mo parang taho pa. Yung May soy. gumagano pa. pagka narinig mo ba yan, sinasabi mo, kuya, akin na lang yan. Dito mo idurayan sa palad ko. Tapos pagka durano, papatisan mo. Okra. Ay, tangina mo. Muman, ikaw, last. Ginataang manok na talunan. Boring! Ano yung talunan? Talunan sa, sabong. kasi yun. Talo, Sa sabong. pang- Talunan! Talunan nga ang tawag doon. Sa sabong kasi yun. Talunan manok ang na tawag, talunan. hindi talunan. Iba kasi talunan sa amin eh. Anong talunan? Puro luya lang. Sibuyas, bawang, luya. Sa amin, ginataan. Ginataan. Iba kasi pag ginataan mo siya, medyo matagal yung pakuluan kasi ang tandang. Pinapahiran ng gamot yan eh. Tsaka Saka yung pagkatalo. Oo. Kailangan talaga talo. Hindi, kasi pag nanalo ka sa sabong, sa yung patay na manok. Pag na- Mas masarap yun pag buhay galing pa sa buhay yun. Sabi niya, bakit ako? Palalo ko eh. Ito, talo to. Ako na talo. Tanang ganda ng karne nun, dark brown, red. no? dark Sarap gray nun. ang ano. Napakasarap ng ng manok na Tsaka yung pinapusta gata- kanila ng libo-libo tapos sa talo. Totoo yun. Yung gata noon, ire-ref mo pa pag may natira, tapos ipapahid mo sa pandesal the next morning. Talaga? Oo, pare, old school na. Ipapahid mo. Oh, Oo, yung palaman. siyang butter. Oo, gagawin mo siyang butter, yung pinakagata. Oh, shit. Malaangkor o angat? Hindi, lasang ginataan naman syempre, pero pwede siyang ipalaman sa pandesal. Puta, kakaibang shit yun ah. Ang ginataan niya ba ay malapot o Malapot malambot? kasi matagal mo nga siyang papakuluan gawa nung tandang siya. So, Sino nagluluto sa inyo? tatay ko nung buhay pa. Sarap nun ah. Iba siya kaysa sa regular na manok Nagawa pag mo? niluto. Nagagawa mo Hindi ko kayang gawin. Hindi na ako nagsasabong eh. Nung namatay ba yung tatay niyo ay Ginataan ng hinain. ginawa niyo ba siya kinataan? Ito, siguro sa mga... May nagpahid ba na ng pandesal?
sa mga bata, hindi kasi tayo sanay na sinusulat yung mga recipe. Hindi. Diba, wala tayong family recipe book. Ay, dati pagka, Alam mo, sayang yan. pagka yung tita ko, talagang pag hindi siya makakapunta ng makakanood ng Henny Season, ako yung pinag-jot down niya ng notes Recipe? ng Recipe. recipe. Tapos hinulaan mo lang putang ina. Laktaw-laktaw na yun. Oh, ano tong Gosider? Oo. Tapos panghuli lang, ibagsak ang gobyerno. Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. Hindi Salamat. natin natanong si Ninong Ray ano ang last meal niya. Ay, last last na Kung may isang pagkain sa buong mundo. Sa munggo. Sa mundo. So na Sinigang na isda. walang particular na Anong isda. isda? Siguro kahit pampano o lapu-lapu. Ay, sarap. Torsilyo, pwede din. Puffer Lapu-lapu, fish. okay. Puffer. Tangina, Para last matapos na sa yun. isa na lang ulam ko eh. Akin na yan. Last na ito. Last na to eh. Sinigang mix or sampalok na Siyempre, old school? North sinigang. Ay, mix. siyempre. Sinigang mix. Tana, okay yan kung magpa-puffer fish ka, siguro 20 million views yan kagad. Oo, tapos ako mag-ano, mamamatay ako. No? Pucha. Nagsasalita ka may bula dito. At saka Ninong Ray, dahil first time namin itatanong ito sa Hindi Banda. May atraso ba sa inyo ang Ben and Ben? Ay, wala. Tropa ko yung mga. Ano paborito nilang niluto mo? Ang paborito nilang niluto ko yung sinigang na walang sahog. Pumunta kasi kami sa kanila noon sa bahay nila dahil sa Batangas ata yun. Puta, layo ng palengke. Layo ng palengke. Tapos kulang-kulang ingredients namin. Pero nagustuhan naman nila. Sabi ni Ninong Ray, yung Shih Tzu nyo ba gagamitin nyo? Walang sahog eh. No? Di, pero yung sa mga bata, parang kuwari ikaw, tumatanda ka na, tapos may gusto kang luto ng nanay, tatay mo. Ako, tinanong ko talaga kung paano magluto eh. Tapos nagpaturo ako sa kanya kung paano lutuin yung favorite ko na niluluto ng nanay ko. Buti ka. Para maipasa ko sa, ngayon, nagugustuhan ng mga anak ko. Gusto nila yung toyo mansik, gusto nila yung adobo. Sa akin, parang dahil 17 na si Andre, pag may nakikita akong online recipe, sinasend ko sa kanya. Tapos niluluto niya every Sunday. ayan, ganda. Iwasan mo lang yung mga Luto videos ko, baka matutubag mo ra. Okay lang. Tinry mo na bang i-replicate yung mga luto ng tatay mo? Tas, Oo. na may Nahuhuli mo? Nahuli naman. Nahuhuli Yes. ka. Pangina, meron doon yung puta na, pinaka-emotional na episode yun, Father's Day episode. Pumunta pa kami sa puntod niya. Para sa views. Tapos niluto. Akala ko lang si Awit Gamer. Magsisinungaling pa ba ako? Putang ina. Umiyak ka din doon. Umiyak ako doon. Para sa views. Hindi, pero hindi ko pinakita na umiyak ako sa camera. Tapos yun, yung mga niluto niya, ginaya ko, putang ina, kuhang-kuha. Doon mismo sa Naalala mo, cemetery. ako pag niluluto ko yung luto ng nanay ko, naalala ko yung mga, baka hindi mo inano baka hindi maluto ang suka. Hindi na, naririnig ko yung pagtanggal na sintron mula sa short. Kaya ka pala naiyak. Tapos anong gagawin niya pagtanggal ng sinturon? Tatae. Pero anong putahe yun yung nakuha mo? Sinampalukang gulugod ng manok. Kasi sinampalukang gulugod ng manok na yun, putang ina, maluluto mo lang yan first quarter lang ng taon dahil sa usbong ng sampalok. Ano yung gulugod? no? Gulugod ay spine. Oo, likod ng pitso kasi pinapatanggal ng tao yun, hindi nabibili. So yun yung kinakain namin. Tsaka yung bulaklak ng sampalok, tang ina kapag sobrang ganda na nakuha mo, pink yung sabaw. Sarap nun. Yung humihigop ka, may dahon ng Oo, sampalok. ang sarap nun. Paborito ko yung sinampalukan ng manok tapos ang ginamit yung yung Sampalok. sampalok na talaga, yung bunga. Tapos ang Ay, hindi nakakaasar bunga. doon, Dahon. Nakakaasar kasi doon, pag usbong ng sampalok, papahimay niya sa'yo yan. Puta, pag usbong niya, ang lalambot niyan. Tapos bawal may tangkay. Kaya naasar ako doon sa dish na yun, pero nakain ko, ang sarap naman din. Kasi malunggay madali. Puta, usbong ng sambalok, hindi madali. Maliliit kasi. Maliliit kasi, pero tangina, ang sarap. Lalo kapag may bulaklak, pink talaga yung sabaw. I'm sure mahilig kayo sa pink. Alam mo kung ano yung pink? Jaling Mirna. Noong kabataan. Nung kabataan niya, kahit anong grade. Meron bang pink? Hindi, kakacheck ko lang, Nakakatuwa mo yun, may mga dishes pala na seasonal sa Pilipinas. Meron. Ano ingredients? Oo, ano pa kaya iba yun? Ayun yung magandang i-research din eh. Gagi, ito meron ako naging kaibigan, si Baguio Mountain Man, na obviously, taga-Taguig. Hindi, taga-Baguio. Putang ina, doon ka makakatikim ng kung ano-anong shit talaga, na galing Cordillera. Akala mo kasi Cordillera, mga etag-etag lang eh. Putang ina, may pinakain siya sa akin doon, wanas. Putang ina, ano yun?
tumbong sausage. One ass. Kaya pala one ass. Tama. Tapos isa lang siya, one ass. Galing sa isang puwet. Oo, galing sa isang puwet. Tumbong sausage talaga. Putang ina, napakasarap. Tapos sabi ko, pagkain Pilipino pala to. Parang hindi siya pagkain Pilipino. Napakalalim pa ng pagkain natin na hindi pa talaga natin na... Di-discover Si Erwan natin. nga, puta, napanood ko sa may Pangasinan ata, kumakain sila nung lumlom. Yung double dead na bangus. Ha? Pagka namatay yung bangus sa fish pond, babaon pa nila sa putik. Tsaka nila kakainin. Ilang araw nakakabaon? Actually, hindi ko alam. Pero putang inang trip yan, pero masarap daw. Aso naka-invento niyan. Nagtatago ng pagkain no? Anong purpose ng pagbaon sa lupa? Feeling ko, gusto ko nga siyang tikman kasi parang ang sarap-sarap niya. Tapos sobrang interested ako sa kanya kasi kakaiba yung method Feeling ko kasi parang dry aging ng karne. Ang dry aging kasi ng karne ay controlled decomposition. So mas lumalambot na yung baka na puputol na yung connective tissues niya. So feeling ko, ganun din mangyayari sa bangus. Pero kasi ang lambot na ng bangus Kaya gusto ko siya matikman. So maganda rin ito gamitin sa tao. Pag masyado matigas. Namatay na Oh, Ilibing mo muna. Pati Putang na pagburol mo, puro putik yung patay. Puro putik to. Binaon, pinalambot muna, sir. Ang tigas Maraming salamat. Salamat. Thanks, Ninong Rai. May pagkain ba tayo dito? Tapos meron yata. Happy New Year. no cake. Ninong Rai. Okay, shoutout po sa ating mga Patreon dyan. Mervin Serrano, Ariel Alconga, Francen Acosta, Hasmin Uriza, Jeffrey Torres, Jeric Alfonso, Thierry Jun Ayo, Mikey Luterio, Bok Pancho, Jasmine Yabot, Jim De Maala, si Jeco, Jeldy Myers, John Paulo Cruz, Dan Mark Diza, Ria Ann Gomez Liacer, Awin Mendoza, Boboy Sarcia, Alexander M. Blea, Darwin Formentera, Jasper Macaraig at si Raiza Coloma. Wala pa 1 Yan, minute and from Marville, may meet up pa shoutout po kay Jim sa aking partner na si Susan Toksho in Nigerian Master Hans accent. Hello! Susan! Hello, Susan! Ikaw swerte ngayon dahil ikaw makakagat ka ng hippopotamus. Yan, at from Alan Estrada, pakibati po kay Nigerian Kuya Will, ang tropa ko na si Julian, nakaka-engage lang kay Martha. So, Julian and Martha. Hello, Julian and Martha. I am the Nigerian Kuya Will and I will pack some hungry dancers. Yan, and from Nadine Luis, pabati po kay Nigerian Hitler James, ang kapatid ko si Mark Ramius. Hello, Mark Ramius. I will pack your ass in the gas chamber. Yan, from Jap Balikot, pabati po kay James in Clown na Ryan Rems accent, ang jowa kong tropa pares PWD, John Michael Ibong at Memeng. Si John... Hello, John Michael Ibong. At anong pangalan natin? Memeng. Hello, Memeng. Ang masasabi ko lang sa iyo ay rock and roll to the world. At ito sabihin mo, pag sa birthday mo ay dardara tibuto, tibuto. From Vina Tugas, Pamuran, shoutout po sa amin na asawa ko na si Vina and Joseph. Hello, Vina and Joseph. I am fingering myself using a spear. Hello po, pabati po sa Full Pals na Sana hindi sina masugat. Ninong Jansen at Ninang Ada kay Sir James in Budoy German accent from J. Mandala, si Jansen and Ada. Hello, Jansen and Ada. Kayo lagay ko dito kwarto. Ano kaya kwarto ito? Oh no, this is a gas chamber. From Patrick Silvestre, pamura po kay Sir Ryan Rems in Mongolian Ingiterang Bakal. Gumugulong To my Ilocana girlfriend na si Ana Amoyen. Ana Amoyen. Ay, amoyin daw. Hana mo yun. I'm from Mongolia. Meron akong cake chromosome. Binabati kita sa akin ako. Ang dardara buto. Ti apong mo. Yan, from Reynel Daula at pamura naman po from Optimus Prime si Jefferson Rosende. Sino? Jefferson Rosende. Jefferson. My name is Optimus Prime. Santos. I love you 3 times a day. Yan, and from Cyril Rojas, pamura po kay Ryan Rem, si John Emil Rojas. Crush niya raw, ikaw pare, in a bakal way. John Emil Rojas. Johnny Mil Rojas. So, crush mo ko. Kung sinong tunay na matapang, siya ang top. From Bernard Mazo, pamura po sa tropa ko since 2020 pa Cool Pals, Robin Lee in Ryan Rems Iqbal. Robin Lee. Rems, Robin Lee.
Ano Ilocano? Ikaw ang bahala kung gusto mo. Robin Lee. Hoy, nakita ko yung tatay mo tsaka yung tito mo. Walang dilihensya. Nagpunta sila sa plaza, nagbaba ng shorts at sinubo naman sila ng matandang buklo. Yan, from Ian Maravilla, pamura kay Boss Muan ang mga tropa kong nasa withdrawal stage, Daniel Santos, Doc Ian Songko, Terence Jokson at si Richmond Cadalzo. Sa akin lang naman ay putang ina nyo. From Andrian Angelo Sica at pamura na rin po in unison ng matapobre at bakla kong tropa, John Marco Pelicano. John Marco Pelicano! Putang ina mo! From Dan Viverin, pamura kay James in Bato de la Rosa, Mr. Sear accent sa misis kong Ira Beharin. Alam, Mr. Naku, Iran, naguguluhan talaga ako. Naguguluhan talaga ako kung talagang putang ina mo. Wala. From Erwin Ambigia, pamura yung jowa ko in African James, Edelrina Santos. Hello, Edelrina Santos, I will pack you in the ass. Ayan, from Hanilin Esquiral. Sir James, pamura po ang asawa kong Dax na si Lenon Fulgencio in German Bacal accent. Hello! Hello then. What is the name? Si Lenon Fulgencio. Lonen Fulgencionen. I heard you are a Dachshund, so I will blowjob you. Nag-post pa eh, no? From Namili ng namili ng butas. Ayaw niya sa puwet niya eh. Oo, syempre. Kasi, subo sino ba lang naman yan. may gusto, di ba? Babasira eh. From Patrick Briones, pabati naman po kay Nigerian James, si Allen Titing Mariveles. Hello, Titing Maribeles. Hello, your name spells it out for me so I can pack you in the ass. Yan, from Rovex Udela. Pamura naman po kay Nigerian James. Ang tropa kong mahilig mangolekta ng AIDS, si Vernon Peña at Khalil Evangelista. Vernon and Khalil. Hello, Vernon and AIDS. You have... Ay. Khalil. Hello, Vernon and Khalil. You already have AIDS, so I will not fuck you in the ass. Yan, from Jorens Dolores pa shoutout po Nigerian James, si Brian Millanes na panay overtime sa trabaho, sabi ni Jetter P. Brian Millanes. Hello, Brian Milianes. I will tell you something. The corruption is bad. I'm not involved. Ayan, from Catherine Jean Mendoza. Pabati kay Iqbal, si Kaloy Jose Carlo Mendoza ng ECE pending review. Anong putang inang pangalan to? Kaloy pare. Kaloy. Hoy, Kaloy Mendoza. Kumusta ka na? Eh di ilatag mo na yung folding bed sa ilalim ng tulay. Maghanap ka ng kabaliktaran. Ayan, pabati kay Bakal Iglocano Rems. Ang tropa ko may hilig magtupi na sila Marvin at Zeus. From Casey, Marvin and Zeus pare. Marvin and Zeus, magtupi kayo ng ari patalikod. At unti-unting hahabat magiging buntot yun. Pabati po kay Ilonggo Jesus Nonong ng happy birthday. Ang ate kong pangit na si Abigail Gugol from France Gugol. Abigail Gugol, birthday niya pa. Abigail Gugol, birthday mo daw. Oh, welcome na welcome dito sa kaharian ng tatay ko. Gusto mo na? From the... Pero kung gusto mo pa mabuhay, magpakarami ka. Yeah. From Derek Martinez, pamura naman kay Chinese GB, kay Ira, Monica, Sial at Joyce Paulino. Ira and Joyce. Hi, ikaw ay Choice ha. Bagong tao na, magpagong buhay kayo po. Kayo kalandian sa buhay nyo, kaya raming malas jam. Cherekong. Yan, from Arnold Ibrado, pamura naman po kay Chinese GB, ang girlfriend ko maganda at mabait, Demi Kilang. Demi, kailang ikaw maganda ka, mabait kasi nakukumpira palagi ugali ang tsura mo dyan sa boyfriend mo, pangit saka masama ugali. And lastly, from Chico Infante, pabati kay Mongolian Ryan Rems in Mongolian Diwata accent. Sa indinal kong bakal na kaibigan, Chris Adriano. Chris Adriano. Ba't di mo pa aminin? Ay! Aminin mo na. Ang makakapagpilit lang sa'yo ay taga Mongolia na merong gay chromosome. Thank you very much. Kailangan ba talaga yung chromosome? Oo nga. Baka magka-t-shirt na ganyan. Para scientific siya. Oo nga. Gay Ano chromosome. ba yung gay chromosome? Ano siya? W. X and Y lang yun, di ba? X and Y lang eh. May W chromosome ka kaya ka pala bakla. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Thank you.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.